Mr. Silent Channel. Kabanata 1131 hanggang 1140. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Mukhang malaki ang kinalaman ng martial soul mo sa bloodline ko. Sinabi ni Sima Jinchi, naramdaman ko ito noong huling beses na nandoon ako. Pagkabangga ko sa iyo, tila malapit na akong masira ang title Daoluo. Ngunit pagkalabas ko, bumalik ako sa orihinal na estado. I came to see you, I originally hoped to be able to fight with you. You fight again and try to see if you have a chance to break through. But you didn't expect to encounter so many now. Umiling si Tang Wulan, hindi ko alam. Ngunit kapag ang iyong Dragon Slashing Sword ay nasublimate, hindi ko namamalayan na nararamdaman ko na dapat akong pumasok sa estado ng Martial Soul True Body, at ang iyong Dragon Slashing Sword ay parang bahagi ng aking katawan. Tulad. Pagkatapos ay ginamit ko ito para natural na maglunsad ng pag-atake. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Sima Jinchi, nag-iisip gamit ang kanyang mga paa, naiintindihan na rin niya ngayon na palagi niyang isinasaalang-alang ang Dragon Slashing Blade, ang pinakamataas na martial soul ng mundo, na malapit na nauugnay sa martial soul ni Tang Wulan, ngunit iyon. Ang uri ng kaakibat ay malapit na nauugnay. Sa sobrang yabang niya, hindi talaga siya marunong makibagay. Ngunit kailangan niyang aminin na kasama si Tang Wulan, ang kanyang antas ng paglilinang ay nagpakita ng mga malinaw na palatandaan ng paglusob. Nang makitang pangit ang ekspresyon ni Sima Jinchi, walang magawa si Tang Wulan, hindi rin naman masama. Magkaibigan naman tayo. Bamuka ang bibig ni Sima Jinchi, gusto niyang sabihin, sino ang kaibigan mo at sino ang kaibigan mo. Pero hindi niya talaga masabi ito. Tutal, niligtas lang nila ang buhay niya. Kung ito ay sinabi, ito ay masyadong masakit. Ngumiti si Airong, tanggapin mo ang kapalaran mo. Hindi masamang maging kutsilyo ng junior ko sa hinaharap. Ganyan na rin. Mabangis siyang tiningnan ni Sima Jinchi, wala kang sinasabing malamig, dahil hindi pa ni-settle sa iyo ang orihinal na account. Mag-ingat ka na kita hanggang mamatay. Halika, halika. Tumaas ang kilay ni Airong na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Yuzo, ano ang baril mo? Nagkunwaring walang narinig si Tang Wulan, at direktang tumingin kay Long Yuzo na nagpapahinga sa hindi kalayuan. Sa kahilingan ni Tang Wulan, lumabas na siya mula sa itim na mecha. Agad na inilihis ng kanyang tanong ang atensyon ni Sima Jinchi at Airong, at sabay-sabay na bumagsak ang kanilang mga mata sa katawan ni Long Yuzo. Kahit si Junshong ay hindi napigilan ng pag-atake, kahit sila ay mayabang, hindi nila akalain na mapipigilan nila ito. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Long Yuzo nang hindi sinasadya. Talaga bang umunlad ang modernong teknolohiya sa antas na ito? Kung kahit na ang Ultimate Daoluo ay madaling masira ng mga modernong sandata, kung gayon ano ang kahalagahan ng kanilang mga Panginoon sa espiritu sa kanilang paglilinang. Blanco ang sinabi ni Long Yuzo, ito ang pinakabagong teknolohiya na binuo ng Legion Research Institute. Ang baril na ginagamit ko ay tinatawag na Heavy Ion Beam. Heavy Ion Ray. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pangalan. Sinulyapan ni Long Yuzo sina Airong at Sima Jinchi, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, mga lihim ng pambatas, hindi maaaring makinig ang mga tagalabas. Sabay na tumigas ang mga ekspresyon ni Sima Jinchi at Airong. Sumulyap si Tang Wulan sa kanila at sinabing, sumali na sila sa Blood Dragon Squad ngayon, at dapat maging bahagi sila ng ating hukbo. Kung hindi ito lihim, maaari ba silang maging matulungin? Beauty, sige. Paulit-ulit na tumango si Airong. Kahit na si Sima Jinchi ay may cool na hitsura, ang pag-asa sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Wala sa kanila ang umaasa na makatagpo ng ganitong hindi mapigil ang pag-atake ng terorista sa hinaharap. Saglit na nag-isip si Long Yuzo, at sinabing, well, hindi mo na kailangan pang malaman ang prinsipyo. Ang mga pulang sinag na ginamit ng mga kasama ay tinatawag na proton ray gun. Ang proton rays mismo ay napaka-espesyal na sinag. Ang pagkamatagusan, maaari itong tumagos sa halos lahat ng depensa ng enerhiya at pisikal na depensa. Ngunit ang linya ng proton mismo ay hindi partikular na makapangyarihan, ito ay tulad ng isang magaan, at sa mga tao ay hindi makakabuo. Ang proton wire ay ginagamit bilang isang tulay kapag ito ay tumagos sa katawan ng tao at pumasok sa isang tiyak na lalim ng katawan ng tao, ito ay dumadaan sa tulay at nag-aapoy sa proton wire ng direkta sa kailaliman ng katawan ng tao, sa gayon ay bumubuo ng malakas na mapanirang kapangyarihan at lumilikha ng mga void sa katawan ng tao Legion. Tungkol sa mga heavy ion ray na ginamit ko, ito ay nasa proseso pa ng pag-eeksperimento. Sa madaling salita, ito ay isang pinahusay na bersyon ng proton rays. Kung ang mga proton ray ay sinindihan ng mga sinag, kung gayon ang mga mabibigat na ion ray ay katumbas ng pag-aapoy ng mga sinag. Magpaputok ng isang fixed-mounted soul-guided shell ng direkta sa loob ng object. Ang problema sa kasalukuyang linya ng pag-atake ay may maikling distansya. Teknolohiya, maaari lamang itong maging epektibo sa loob ng 300 metrong higit sa 300 metro, walang paraan upang maging tumpak ang pagkontrol sa katawan ng kalaban. Ang pagpapakilala ni Long Yuzo ay medyo komplikado, at parehong ignorante sina Airong at Sima Jinchi.
Gumawa ng simpleng buod si Tang Wulan, sa madaling salita, ang iyong long-range attack weapon ay may mga katangian na hindi pinapansin ng depensa at panloob na pagsabog. Tumango si Long Yuzo, sa madaling salita, ganito ito, bagamat talagang mas komplikado ito. Kaya intindihin mo na lang ng ganito. Huwag pansinin ang depensa. Ito ay masyadong malupit. Hindi napigilan ni Sima Jinchi na magtanong, hindi ba ito mapipigilan ng mecha at battle armor? Sinabi ni Long Yuzo, sa linya ng Proton, maaaring harangan ito ng battle armor na may level 3 o mas mataas o isang pulang mecha, ngunit ang pangmatagalang hit ay posible rin para sa mga breakthrough. Kung tungkol sa Heavy Ion Rays, ang kasalukuyang kilalang mga depensa ay 4 lamang. Ang salitang battle armor ay maaaring hamarang dito. Siyempre, ang low-level na battle armor ay mayroon ding epekto ng pagpapahina nito. Ngunit ang taong defensive na katawan nito ngayon ay walang direktang sandata, kaya ang kanyang natural na sandata ngayon ay walang natural na sandata. Ang katawan ay dapat na napakalakas, kung hindi, pagkatapos niyang tamaan ng mabigat na sinag ng ayon, dapat ay sumabog na siya sa loob. Nagbubulungan. Napalunok ng laway ang isang room. Sa oras na ito, naramdaman na lamang niya na ang buong tao ay hindi mabuti. Ang pinakamaganda sa kanya ay ang kanyang katawan. Ang hinaharap na kahalili ng ontolohiya. Kadalasan kahit ang battle armor ay nag-aatubili na gamitin ito. Gayunpaman, ang mabigat na iron wire na ito ay halos ginawa para sa kanya. Sa kabutihang palad, iniisip din niya na pagkatapos malaman ang mga sekreto ng ontolohiya, hindi na siya masusugatan, at mahirap mamatay. Mukhang hindi na ito matatag ngayon. Hindi napigilan ni Tang Wulan na mapabuntong hininga, ang modernong agham at teknolohiya ay talagang napakabilis. Ang mga proton at heavy ion na armas na ito ay orihinal na inilaan para sa Abyss Plane. Tumango si Long Yuzo, nag-mature na ang proton line. Kung talagang nagmamadaling lumabas ang mga abyssal creatures sa araw na iyon, ang pag-atake ng proton line ay ilulunsad laban sa kanila. Ang linya ng proton ay kumokonsumo ng maraming enerhiya at ito ang pinakamapanira sa mga nilalang na walang metal na baluti. Ito ay orihinal na binuo para sa kalaliman ng mga nilalang. Kapag ang pag-target nito ay tumama sa loob ng mecha, maliban kung ito ay tumama sa aking posisyon, maliban kung ito ay tumama sa mecha. Mecha, hindi ganoon kalakas ang problemang ito hanggat hindi na-research ang heavy ion na armas. Nakikita ko. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Tang Wulan, Airong at Sima Jinchi. Ngunit sa anumang kaso, dahil ang sangkatauhan ay nakabuo ng gayong mga sandata, sa hinaharap, ang mga sandatang ito ay maaga o huli ay may install sa mga kamay ng militar. Ang hinaharap na direksyon ng pag-unlad ng master ng kaluluwa bilang isang propesyon ay tila ang tanging paraan upang mas mahusay na makontrol ang mga modernong kagamitan. Ito ba ay isang magandang bagay o isang masamang bagay? Matapos lubos na maunawaan ang mga kakayahan ng kanyang mga kasosyo, nadama ni Tang Wulan na mas panatag. Bagamat napakadelikado ng nakaraang sitwasyon, pagkatapos ng lahat, hinaranggan nila ang isang extreme Daoluo level powerhouse na katulad ng walang battle armor. Nangangahulugan ito na mayroon na silang labanan laban sa mga nangungunang powerhouse. Saan tayo susunod? Tanong ni Airong. Binuksan ni Tang Wulan ang electronic na mapa, tiningnan muna ang kanilang kasalukuyang lokasyon gamit ang positioning system, pagkatapos ay itinuro ang isang direksyon, at sinabing, pumunta muna tayo sa Mingdo. Mula sa Mingdo, sumakay sa high-speed na tren ng Soul Guidance papunta sa loob ng bansa. Bagamat mayroon silang pagkakakilanlan ng Blood God Legion, ang Blood God Legion ay nakaistasyon sa Snow Mountain upang ipagtanggol ang Abyss Plane. Kung napakaraming black level na mecha ang lumilipad sa himpapawid araw-araw, kapag nakapasok na sila sa paligid ng lungsod, hindi may iwasang mamataan sila ng radar at lilito. Maraming hindi kinakailangang problema. Siyempre, hindi pa rin napigilan ni Tang Wulan ang pagdadalamati nang banggitin niya ang mga salitang, Handaw High-Speed Train. Wala siyang ideya kung ilang beses na siyang nakatagpo ng aksidente ng high-speed na tren ng Soul Guidance. Medyo offensive daw siya at ang mismong high-speed train. Mingdo, ang kabisera ng Daoluo Federation. Matapos ang pagbagsak ng Shrek City, ito na ang pinakamalaking lungsod sa mainland. Matatagpuan sa kanluran ng mainland, ito ay isang lungsod na parang bakal na kagubatan. Sa simula, si Tang Wulan ay nakapunta sa lungsod na ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang lahat ay nagtungo muli sa kalsada. Hindi na muling nagpakita si Jun Xiong sa kanilang harapan, hindi niya alam kung gagaling ba siya sa mga sugat niya o matatakot sa mga ito. Bago pumasok sa hanay ng pagtuklas ng radar ng militar, hinubad ng lahat ang mga itim na antas ng mecha, nagsuot ng mas ordinaryong kasuotan, umarkila ng ilang sasakyan sa labas ng kalsada sa isang maliit na bayan, at pagkatapos ay nagmarcha patungo sa direksyon ng Mingdo. Ang isyu ng kanilang pagkakakilanlan ay matagal nang niresolba ng Legion. Sa orihinal, ang Blood God Legion ay may indicator ng pagre-retiro bawat taon, kaya hindi ito magiging mas madali upang malutas ang ilang pagkakakilanlan. At bukod kay Tang Wulan, ang mga pagkakakilanlan ng ibang tao ay hindi kailangang itago.
Ang kasalukuyang pangalan ng pagkakakilanlan ni Tang Wulan ay Dragon Moon. Nakaupo sa co-pilot, nakatingin sa tanawing dumadaan sa bintana, mabilis na tumatakbo ang utak ni Tang Wulan. Ang pag-alis sa Blood God Legion ay katumbas ng pagkawala ng pinakamatibay na asylum. Naniniwala si Tang Wulan na kitang-kita pa rin ang kanyang mga kakayahan. Hanggat may sadyang nagsuri, maaaring matuklasan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabutihang palad, nang binombo ang Shrek Academy, ang huling siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay natakpan ang sarili. Hayaang isipin ng karamihan ng mga tao na binombo sila hanggang sa mamatay. Bukod dito, hindi pa siya masyadong nakapunta sa mainland. Talagang binibigyang pansin ng Shrek Academy ang mga tao sa Sigod Pavilion. Kahit na ang kanyang reputasyon sa Xingluo Continent ay mas mataas kaysa doon sa Daoluo Continent. Lalo na noong nag-aaral pa sila sa Devil's Island. Kung gusto mong mabawi si Shrek, syempre malayo sa sapat na umasa sa lakas ng mga taong katulad nila. Ngayon kahit ang Tang Sect ay pinipigilan pa rin. Ang unang bagay na dapat mong gawin ay pag-isahin ang lahat ng puwersa na maaaring magkaisa. Nang muli niyang itinayo ang banner ng Shrek Academy, at least hindi siya mabaligtad sa isang iglap. Iniisip ang lahat ng mga guro at kaklase ng Shrek Academy noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Noong unang panahon, sabay din silang natuto at lumaki. Sa Shrek, talagang naramdaman niya ang init at sakit matapos mawala ang kanyang tahanan. Pero nang maglaon, wala pa akong ganitong malaking pamilya na napakatatag na. Tila mabilis na umunlad ang kanyang cultivation base sa paglipas ng mga taon, at sa wakas ay itinuring siyang Senior Spirit Master. Gayunpaman, sa kanyang puso, umaasa siyang makasama ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa lahat ng oras. Hindi ba't ang kapangyarihan ng pagtugis para lamang protektahan sila ay mas mahusay? Pero ngayon, pati mga makakapagtanggol sa kanya ay parang nawawala na. Marahan niyang ipinilig ang ulo, at inalis ang panlulumo na emosyon. Nakakuyom ang mga kamao, ang kaligayahan ay ipaglaban ng mag-isa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinukle ang kanyang iniisip. Kung gusto mong mabawi si Shrek at mahanap ang sarili mong mga magulang, kailangan mong magsimula ng paunti-unti. Ang pagod sa paglalakbay ay wala sa kanila, mga high-level spirit masters. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating sila sa federal na kabisera, Mingdo. Pagpasok sa saklaw ng Mingdo, ang unang bagay na mararamdaman mo ay ang matinding modernisasyon. Sa kalye, lahat ng uri ng mga sasakyan na ginagabayan ng kaluluwa ay dumaraan. Ang mga kalye ay may linya ng matataas na gusali. Napakaganda ng mga matataas na gusali. Paminsan-minsan, ang meka na nagpapatrolya sa himpapawid ay makikitang lumalaktaw, naglalabas ng malamig na liwanag at anino. Sa katunayan, ang batas at kaayusan sa Mingdo ay napakahusay. Hindi na kailangang magpatrolya o anumang bagay sa ordinaryong oras. Ang mga meka na ito ay higit na maipakita at gawing mas interesado ang mga nakababatang henerasyon na sumali sa hukbo. Mula nang muling mahalal ang Bundestag, unti-unti nang nangunguna ang mga lawin. Ang kapangyarihan ng militar ay lubhang nadagdagan sa Federation. Waring magsisimula ang digmaan anumang oras. Kahit na siya ay nasa Blood God Legion, pinag-aaralan ni Tang Wulan ang kasalukuyang sitwasyon ng Federation bago siya umalis at sa kalsada. Ang propaganda ng lahat ng aspeto ng kasalukuyang katayuan ng Federation ay nakatuon sa ilang negatibong ulat sa Starluo Continent at Dowling Continent. Kahit na ang mga bagay na nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas ay hindi na maibabalik. Walang alinlangan, ginagabayan nito ang mga tao na kaputan ang Xingluo Continent at Dowling Continent sa pamamagitan ng patnubay ng pampublikong opinyon. Mukhang magkakaroon talaga ng digmaan. Si Tang Wulan ay lubos na naiinis sa digmaan, ngunit kailangan niyang aminin na para sa kanyang sarili, kung totoong nangyari ang digmaan, maaaring ito ay isang pagkakataon. Ang 3 kontinente ay magkalayo, at kung ang Daoluo Federation ay gustong maglunsad ng digmaan sa iba pang 2 kontinente, ito ay dapat na isang ekspedisyon. Kahit na mayroong mga sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa na binuo, ang pag-asa lamang sa pangangibabaw ng hangin ng sasakyang panghimpapawid ay hindi malulutas ang labanan. Higit pa rito, kahit na ang Starluo Empire at ang Dowling Empire ay hindi kasing husay ng Federation, hindi sila malalayo. Kapag nagsimula na ang digmaan, hindi ito magiging problema na malulutas sa maikling panahon. At ito ay hindi maiiwasang magpahina sa kapangyarihang militar sa loob ng Daoluo Federation, at maging ang mga pangunahing puwersa ay kasangkot sa digmaan, upang makakuha ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Para saan ang digmaan? Ito ay walang iba kundi ang kita. Ang Daoluo Federation ngayon ay unti-unting nauubos ang lahat ng uri ng mapagkukunan. Kung hindi dahil sa mayamang mapagkukunan sa Starluo Continent at Dowling Continent, paano magiging maliwanag na magsimula ng digmaan? Dahil may mga benepisyo, maaari bang maupo at manood ang malalaking pamilya at malalaking puwersang iyon? Ito ay totoo lalo na para sa Spirit Transferring Pagoda, na mismo ay isa ng malaking puwersa na sumasaklaw sa 3 kontinente. Upang mapataas ang pagiging epektibo ng labanan, ang negosyo ng Spirit Ascension Platform ay tiyak na magiging mas mahusay, at ang kaluluwa ng espiritu ay magbebenta lamang ng mas mahal.
Hindi pa banggitin ang bilang ng mga Spirit Masters na kinokontrol mismo ng Spirit Pagoda, marami pa rin. Kamakailan, may isa pang balita na nakaakit kay Tang Wulan, na ang Spiritual Pagoda ay tila nakabuo ng gawa ng tao na 1,000 taon at 10,000 taong mga kaluluwa. Sa partikular, ang matagumpay na pagunlad ng 10,000 Years Soul Spirit ay nagbigay ng qualitative leap sa status ng Spirit Transfer ng Pagoda sa mainland. Ang diwa ng Wan Iyan ay nangangahulugan na maaari itong gumawa ng isang husay na paglukso sa lakas ng Panginoon ng Espiritu, at binabawasan din ito ang pangkalahatang pangangailangan para sa espiritual na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang isang 10,000 taong espiritu ay maaaring magdala ng hanggang sa 4 na kakayahan ng espiritu sa isang Panginoon ng Espiritu, at ito ay makakasipsip ng kaunting mga espiritu. Siyempre, medyo mataas din daw ang presyo ng 10,000 Years of Souls. Mula nang ipakilala ito sa mataas na antas, malaki na ang kinita nito para sa Spiritual Pagoda, at sa mga tuntunin ng Spirited Pagoda, nagkusa na rin itong ibaba ang presyo ng bagong binuo na Millennium Soul. Maganda ang negosyo pansamantala. Ito ay hindi masyadong maraming upang ilarawan ang isang bansa na mayaman at kaaway. Sinasabing sisirain ito ni Mu Shu Yu Linfeng, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon ng Spiritual Pagoda, tila walang ganoong problema. Sila pa nga ang naging malaking benefactor sa likod ng kasalukuyang mga lawi ng militar. Ang mga balitang ito ay buod ni Tang Wulan nitong mga nakaraang araw. Walang alinlangan na ang pagkamatay ng Shrek Academy at ang paghina ng Tang Sect ay higit na nakinabang sa Spirit Spreading Pagoda. Ngayon, ang Spiritual Pagoda ay naging numero 1 kapangyarihan sa mainland. Siyempre, siya rin ang orihinal, ngunit at least mayroong Shrek Academy na may transcendent na katayuan noong panahong iyon, pati na rin ang paghihigpit ng mga puwersa tulad ng Tang Sect. Ngunit sa oras na ito, ang paghihigpit na ito ay nawala, at ang Spirit Spreading Pagoda ay maaaring natural na makaipon ng pera ng walang prinsipyo at gawin kung ano ang gustong gawin. Sa pag-iisip nito, natural na nakaisip si Tang Wulan ng isang pangalan, Holy Spirit Sect. Mula noong unang pakikipagtagpo sa Evil Soul Master, maraming beses na siyang nakipag-usap sa Evil Soul Master. Ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng Evil Soul Master ay hindi lamang malupit, mabisyo, at masama, kundi misteryoso rin. Oo, hanggang ngayon, maging siya man o iba pang puwersa ng mainland, halos walang nakakaalam kung saan nanggaling ang mga masasamang espiritong ito, nasaan sila, at kung anong anyo ng organisasyon ang umiiral. Walang nakakaalam, kahit kaunting balita. Nagiging sanhi ito upang lumitaw ang mga ito sa anumang sulok ng mainland anumang oras. Maging ang kaguluhang ito sa abyss ay may kaugnayan sa kanila. Ito ay galit na galit. Sa sandaling sumalakay ang eroplano sa kailaliman, hindi ko talaga alam kung ilang tao ang mamamatay. Gayunpaman, ginawa iyon ng Holy Spirit Church, hindi makatao. Ano ang mabuting maidudulot nito sa kanila kung talagang nalulula na sila? Walang alinlangan na ang Holy Spirit Cult ang numero 1 kaaway na gusto niyang harapin. Bagamat may ilang mga pagdududa tungkol sa Spirit Spreading Pagoda, kahit sa ngayon, walang tunay at matibay na ebidensya na makapagpapatunay na ang Spirit Spreading Pagoda ay may kaugnayan sa malaking pagsabog. Upang maunawaan ang pagtuturo ng banal na espiritu, ito ang una kong gagawin pagkatapos. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa mga turo ng banal na espiritu ay hindi ang kanilang kabuuang lakas, ngunit ang kanilang sariling pakiramdam ng pagtatago at misteryo. Ang mahiwagang turo ng banal na espiritu ang pinaka-nakakatakot. Kapag hindi mo kilala ang iyong kaaway, pagkatapos ay lilito siya sa iyong harapan anumang oras at magiging pinaka-nakakatakot na kaaway. Katulad ng oras na ito, kung hindi dahil sa dugong siyam ang sumunog sa sarili niyang apoy sa buhay noong panahong iyon, at ang hukbo ng Diyos ng dugo ay mabilis na nag-react, kung gayon ang isang palihim na pag-atake ay sapat na upang magdulot ng malaking sakuna. Ngunit paano mo naiintindihan ang turo ng banal na espiritu? Ang bawat isa sa mga masasamang espiritu na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit lubos ding naiiba sa mga ordinaryong tao. Ayon sa kasalukuyang nalalaman, kahit na mahuli ang sinumang masasamang espiritu, sila ay karaniwang makakakuha ng mga bangkay. Mayroon silang iba't ibang sikretong pamamaraan para tapusin ang kanilang buhay. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na sumimangot, marami pa siyang dapat malaman. Dahil ang kalaban ay nasa dilim, kung gayon hindi siya maaaring malantad ng maaga. O kaya, sa bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata, si Tang Wulan ay mayroon ng ilang ideya sa kanyang isipan. Kapag papasok sa Ming Metropolitan Area, kailangan mo munang humanap ng lugar upang manirahan. Bago pumunta sa panloob, kailangan ding matutunan ni Tang Wulan ang ilang pangkalahatang kondisyon sa kabisera. Lalo na ang estado ng federal na tuktok pagkatapos ng pagbabago. Gayunpaman, nang maghahanap na siya ng matitirhan, bigla siyang nagkaroon ng problema. Kuya, mayaman ka ba? Tanong ni Tang Wulan kay Aerong sa likurang upuan na medyo nahihiya. Pera, bakit mo ginagamit? Hinawakan ni Aerong ang malaking kalbo niyang ulo. Tumingin si Tang Wulan kay Sima Jinchi, at sinabi ni Sima Jinchi, mayroon pa ring 10,000 libo. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, tila wala siyang gaanong pera. Binaliwala ko pa ang ganoong mahalagang isyu.
Kung tatlo lang sila, syempre di bale, 10,000 dolyares ay sapat na para makapunta sila sa loob ng bansa. Gayunpaman, mayroong 27 tao sa linyang ito. Ang mga tao ay kumakain ng mga kabayo at kailangan nila ng pera para sa lahat. At tiyak na hindi ito maliit na bilang. Ano man ang iyong gawin, kailangan mo munang lutisin ang mga problema sa ekonomiya, kabilang ang muling pagtatayo ng Shrek Academy sa hinaharap, na nangangailangan din ng maraming pera. Hindi lang konti. Sa pagkuskus sa kanyang mga templo, palaging alam ni Tanghulan na para muling maitayo si Shrek, kailangan niyang harapin ang maraming panggigipit at problema, ngunit hindi niya inaasahan na ang unang bagay na kailangan niyang harapin ay ang panggigipit mula sa pera. Nakahanap ako ng medyo ordinaryong restaurant at nanatili. Pagkatapos kumain ng tanghalian, nalaman ni Tanghulan na ang mga gastos sa kanyang sariling pasya ay kailangang tumaas pa. Lahat sila ay mga magsasaka, lahat sila ay nasa tamang taon, ang gana na ito. Sa wakas ay naintindihan niya ng kaunti. Napatingin ang magkakaibigan sa kanilang mga ekspresyon habang kumakain. Kailangan mong kumita ng pera. Kumita ng pera. Paano kumita ng pera? Ang una niyang naisip ay ang pamemiki. Bilang isang ikapitong antas na Saint Craftsman, walang mas mabilis kaysa dito. Gayunpaman, kung peke ka, maaari mong ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, tulad ng isang batang banal na manggagawa. Teka, bata. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tanghulan, at kanina pa niya nililinang ang Blood God Legion, kung paano niya nakalimutan kung ano ang galing niya. Tinawag ni Tanghulan sina Sima Jinchi, Airong, Mashan, Jiang Wuyu, Long Yuzo, at Ling Wuyo sa kanyang silid. Aalis ako mamaya. Ang layunin ng aming industriya ay medyo malinaw. Sinisikap ng lahat na huwag lumabas at hintayin ako sa hotel. Kapag wala ako, sino ang mananagot? Lumipat ang tingin ni Tanghulan sa mga mukha ng mga taong ito sa harapan niya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Walang duda na sina Airong at Sima Jinchi ang pinakamalakas, ngunit ang dalawang ito ay hindi magaling sa mga commander, at mababa ang tingin nila sa isa't isa. Hindi magandang ideya na panagutin sila, at mahirap na huwag magdulot ng gulo. Si Mashan ay isang angkop na kandidato, ngunit sina Airong at Sima Jinchi ay mas malakas kaysa sa kanya. Makukumbansi mo ba siya? Sino ang responsable? Tanong ni Ling Wuyo na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Malinaw na nakita niya ang kahihiyan ni Tanghulan. Tumango si Tanghulan, kailangan pa ng ating Blood Dragon team ng isang deputy captain. Kapag wala ako, ang deputy captain ang mag-uutos nito. Kaya naman, iniimbitahan kitang magtanong, kung sino ang handang kumuha ng responsibilidad na ito. Nagkibit balikat si Ling Wuyo, hindi naman ako. Napatingin si Jiang Wuyu kay Mashan. Bilang matandang subordinate ni Mashan, agad itong umiling ng walang pag-aalinlangan. Nilingan ni Airong ang kanyang ulo upang tingnan si Sima Jinchi, at isang spark ang bumangga sa dalawang mata. Mayroong isang mahusay na ritmo upang simulan ang pakikipaglaban. Mukhang nahihiya si Mashan. Ang dalawang ito ay napaka-rebelde kaya hindi siya makapagpigil kung wala si Tanghulan. Hindi sapat ang lakas. Darating na ako. Sa sandaling ito, isang boses na hindi inaasahan ng sinuman ang tumunog. Kasabay nito ang pag-akit ng atensyon ng lahat. Tahimik na tumingin si Long Yuzo kay Tanghulan, kapag wala ka, ako ang mamamahala sa command. Ako ang magiging deputy captain. Ikaw. Napatingin si Jiang Wuyu kay Long Yuzo nang may pagtataka. Sumulyap si Long Yuzo sa kanya, may opinyon ka ba? Mabilis na umiling si Jiang Wuyu. Tumawa si Ling Wuyo, nandito si Sister Yuzo. Okay lang. May ngiti sa gilid ng bibig ni Mashan, at hindi siya umimik. Sa wakas ay nahulog ang mga mata ni Long Yuzo kina Airong at Sima Jinchi. Sabay-sabay na kinilig ang dalawang matipunong lalaki na nagbabanggaan ng sparks, dahil sa isip nila, subconsciously lumitaw ang eksena ng heavy ion rays na kumikilos sa katawan ni Xiong-jun. Ang bagay na ito, talagang nakakatakot. Okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Long Yuzo. Si Sima Jinchi ay hindi kailanman naging mahusay sa pag-uutos, at tumango. Nagkibit balikat si Airong, wala akong pakialam. Okay, ako yon. Okay. Ang huling tatlong salita ay tinanong kay Tanghulan. Tiningnan ni Tanghulan ang kanyang sarili, ang pinuno ng kaliwanagan ng Blood God Legion, nang may pagtataka. Hindi niya inaasahan na ang gulo sa puso nito ay malulutas niya sa ganoong simpleng paraan. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya nang may paghanga. Sinabi ni Long Yuzo kay Tanghulan, kung walang problema, gawin mo ang gusto mong gawin. Kailangan mo ba ng isa sa amin na sumama sa iyo? Umiling si Tanghulan, hindi na kailangan sa ngayon. Kukuha lang ako ng ilang impormasyon. Babalik ako kaagad. Hinihiling mo sa lahat na manatili sa hotel at subukang huwag magtipon hanggat maaari. Maghintay lamang ng tahimik sa aking pagbabalik. Mabuti. Hindi gaanong nagsalita si Long Yuzo, pumayag lang. Ngumiti si Ling Wuyo at sinabing, Captain, mukhang may mabuting kasambahay ka. Tumingin si Tanghulan kay Long Yuzo, at si Long Yuzo ay nakatitig din sa kanya. Gustong magpasalamat ni Tanghulan, ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya ito masabi. Naghiwa-hiwalay ang lahat, si Long Yuzo lang ang nanatili. Kung mayroon kang anumang kailangan para sa amin, mangyaring makipag-ugnay sa amin anumang oras.
Ang isa pang bagay na kailangan kong paalalahanan ay ang mga tao mula sa ating Blood God Legion ay makapangyarihan sa lahat, hindi lamang lumalaban, ngunit mataas ang kalidad sa lahat ng aspeto. Kung kailangan mong gawin ang lahat, iminumungkahi ko na mas mabuting hayaan mo ang lahat na gawin ito ng hiwalay, at laging magtipon at walang gagawin. Sa kabilang banda, ito ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Sabi ni Long Yuzo kay Tang Wulan. Tumanggo si Tang Wulan, may katuturan ang sinabi mo. Pinag-iisipan ko rin ang bagay na ito. Yuzo, salamat. Umiling si Long Yuzo, ngayon ako ang nasasakupan mo, ito ang dapat kong gawin. No thanks. Wala nang iba, aalis na ako. Habang pinapanood siyang umalis, nakaramdam ng init sa kanyang puso si Tang Wulan. Sa tabi niya, palaging may mga taong talagang tumulong sa kanya. Pagkatapos umalis sa silid ni Tang Wulan, ang magandang mukha ni Long Yuzo ay nagpakita ng bakas ng kalungkutan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang karakter ay nagpasya na gawin ito. Kahit na alam mong imposible, dapat mong ipagpatuloy ang iyong desisyon. Kung mayroon kang pinakamahusay na pagpipilian, hindi mo pipiliin na maging masyadong malapit. Marahil ikaw ay tulad ng isang ama na may katigasan ng ulo. At least, nasa tabi niya ako ngayon. Baka isang araw. Nasa tabi niya ako ngayon. Baka isang araw. Makalipas ang kalahating oras, nang tahimik na umalis si Tang Wulan sa hotel, ganap niyang binago ang kanyang imahe. Sa oras na ito, para siyang nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40 na may walang hiyang hitsura. Kahit na ang kanyang tangkad ay kalahating ulo na mas maikli kaysa sa kanyang orihinal, at siya ay mukhang napakatibay. Parang ganito, mahirap mapansin sa dami ng tao. Magkaila mula sa Devil Island. Alam mo, yung mga quirks at tricks na natutunan ng Devil Island, kahit na ang kulay ng spirit ring ay maaaring baguhin, hindi banggitin ang hitsura. Pagkalabas ng hotel, hindi dumiretso si Tang Wulan sa Blacksmiths Association, ngunit sumakay sa Soul Guidance Taxi at iniulat ang address. Maayos ang takbo ng taxi at nakarating sa destinasyon makalipas ang halos kalahating oras. Bumaba si Tang Wulan sa kotse at tumangala sa tindahan sa harap niya. Wairintang, ang isang ordinaryong pangalan ay hindi na maaaring maging ordinaryo. Ang cross sign sa itaas ay nangangahulugan na ito ay isang parmasya. Ang sukat ng parmasya ay itinuturing na katamtaman, hindi masyadong malaki o masyadong maliit. Lahat sila ay hindi gaanong kapansin-pansin. Itinulak ni Tang Wulan ang pinto. Sa oras na ito, walang gaanong customer sa tindahan, at 3 o 4 lang ang waiter. Ang mga hanay ng mga stand ay nilagyan ng iba't ibang karaniwang ginagamit na gamot. Naglakad-lakad si Tang Wulan sa mga stand, mabilis na pumili ng ilang gamot sa itaas, at pumunta sa checkout place. Sinulyapan ng staff na namamahala sa checkout ang mga gamot na dala niya, bahagyang nagbago ang mukha niya, at tumangala sa kanya na may kaunting pagtataka, "Sir, itong mga uri ng gamot na binili mo ay hindi para sa isang sakit." "Walang problema." Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, "Hindi ako bumibili ng gamot para gumamot ng mga sakit, kundi para kumain." Mabilis na sinabi ng staff, "Ito ay 3-point poison, paano ito magagamit bilang pagkain?" Sinabi ni Tang Wulan, "Hindi mahalaga, mayroon akong magandang gana." Tumanggo ang staff, "Kung gayon ay sumama ka sa akin, at hayaang ipakita ito sa iyo ng aming nakaupong doktor." Parang hindi tama ang dialogue nilang dalawa, pero sa totoo lang, sunod-sunod itong sikretong senyales. Mula sa mga gamot na ito na sinimulang inumin ni Tang Wulan, lahat sila ay mga lihim na palatandaan. Sinundan ni Tang Wulan ang staff sa isang pinto sa tabi niya. Hindi nagsalita ang staff, at direktang dinala siya sa ikalawang palapag. May elevator sa second floor. Pagpasok sa elevator, ang mga buton ay nakadisplay lamang sa ikalawa at ikatlong palapag. Ngunit mabilis na kinatok ng staff ang metal na dingding sa gilid ng elevator, at pagkatapos ng 12-dosenang mga ritmikong katok. Ang negatibong 2 layer na opsyon ay lumabas sa electronic screen sa itaas. Bumaba ang elevator at binuksan ang pinto. Nag-please gesture ang staff sa kanya, at pagkatapos ay naunang lumabas. Bagamat ito ang pangalawang basement, ang liwanag ay napakaliwanag, na dumadaan sa isang daanan, at papunta sa isang malawak na basement. Maraming tao ang abala sa loob, na parang may inaayos. Sa paningin ni Tang Wulan, makikita na ang mga bagay na kanilang pinagsama-sama ay may kaugnayan sa mga bahagi ng mecha. Bukod dito, lahat sila ay bahagi ng mga advanced na mecha. Mayroon ding ilang pangunahing kagamitan. Nang hindi na nagtanong pa, tumahimik siya sa lahat ng oras. Sa pamumuno ng tauhan na iyon, dumating siya sa isang silid. Mayroong isang nasa loob ng silid na nasa katanghaliang gulang, katulad ni Tang Wulan sa oras na ito, na mukhang hindi mahalata. Mayroong 7 halimaw sa unang bahagi ng Tang sect. Alin ang iyong kamahalan? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, kumuha ng isang bagay mula sa kanyang mga braso at iniabot ito, Go 3. Ang unang henerasyon ng Shrek 7 Devils ay nagtatag ng Tang sect, ngunit ang tagapagtatag ay hindi ang boss ng Shrek 7 Devils noong panahong iyon, ngunit si Tang San, ang ninuno ng Tang sect ay nasa 3 pwesto sa edad. Bago umalis sa Blood God Legion, ang walang awa na si Daoluo Kaudezi ay nagbigay kay Tang Wulan ng isang bagay. Ito ang mga lihim na kuta ng Tang sect sa mainland.
Ang mga lihim na code ng bawat kuta ay magkakaiba, at ang bawat isa ay hindi alam ang pagkakaroon ng bawat isa. Tanging ang tunay na mataas na antas ng Tang sect lamang ang makakaalam kung nasaan sila. Ngunit ang token na hawak sa kamay ni Tang Wulan ay pag-aari ng Daoluo Palace. Ang token ay isang token, hindi ito mukhang malaki, ito ay hugis diamante, na may salitang Tangsan na inukit sa isang gilid, at Tangmen ay inukit sa kabilang panig. Tang sect, Tangsan. Hindi ko alam kung bakit magkakaroon ng kakaibang pakiramdam si Tang Wulan sa kanyang puso kapag nakita niya ang apat na salitang ito. Tila ang pangalan mismo ay may napakalapit na relasyon sa kanya. Matapos matanggap ng tao ang token, sinulyapan lang niya ito, at agad na tumayo, puno ng pagtataka ang mga mata, at pagkatapos ay agad siyang pumunta sa kalapit na instrumento at pinindot ang token. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang magaan na kurtina, ang tao ay walang awa ngunit sentimental, at ang walang awa ay isang magkasintahan. Dalawang linya ng mga salita, na nakakabit sa isang mahabang espada, na kumikislap ng 7 beses sa magaan na kurtina. 7 beses ng liwanag, tulad ng presensya ng Panginoon. Kunin ang token at tingnan ang mga mata ni Tang Wulan sa ibang paraan. Magalang niyang sinabi, Tangmen, Ji-Chi, ang pinuno ng sangay ng Mingdo, ay nakita ang espesyal na sugo. Ang token na ibinigay kay Tang Wulan ni Ruthless Daoluo ay ang pinakamataas na antas ng Daoluo Palace token. Gamit ang token na ito, maaaring pakilyusan ng autoridad ang lahat ng mapagkukunan ng Tang sect. Kahit itong taong namamahala, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong antas ng pag-iral. Dahil ang punong tanggapan ng Tangmen ay binombo ng mga nakapirming nakamount na soul-guided shell sa antas ng pagpatay sa Diyos, ang Tangmen ay nasa mahina at tahimik na estado, at lahat ng mga pangunahing sangay sa maliwanag na ibabaw ay lumiit. Ganun pa man, pinigilan na ito ng marami. Sa oras na ito, lumitaw si Tang Wulan na may pinakamataas na antas ng token, na nagdala lamang ng mga sorpresa sa pinuno ng sangay. Tumingin si Tang Wulan ng taas-baba sa lalaking nasa harapan niya. Si Ji-Chi ay matangkad, maputi ang balat, at medyo mataba. Kapag ngumiti siya sa kanyang mukha, siya ay mukhang napakasimple at tapat, at mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Hello, you are welcome. Kailangan kong maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon sa Mingdo, lalo na pagkatapos ng pagbabago ng Federal High Level. Mayroon ka bang detalyadong listahan dito? Binawi ni Tang Wulan ang token at nagtanong. Oo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Napakahusay ni Ji-Chi. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang listahan sa harap ni Tang Wulan. Ang Bundestag ang nagpapasya sa mga federal affairs. Ang speaker ay ang pinakamataas na autoridad sa federation, ngunit kahit na ang speaker ay napapailalim sa pangkalahatang mga hadlang ng kamara. Sa ibabaw, ito ay isang napakamakatarungang istruktura ng kapangyarihan. Ngunit sa katunayan, mayroong lahat ng uri ng maruruming bagay sa federation. Medyo marami. Maraming parliamentary seats ang kontrolado ng malalaking puwersa. Ipinaliwanag ni Ji-Chi kay Tang Wulan dahil ang mainland ay muling pinagsama 10,000 taon na ang nakalilipas at pinalitan ng pangalan ng Daoluo Federation, ang ganitong uri ng sistema ng pananagutan sa bahay ay ipinatupad. Sa simula, ito ay talagang nagbigay sa Federation ng isang masiglang pag-unlad. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng pagpapalitan ng iba't ibang mga interes, ang mga pangunahing puwersa ay nagsimulang makalusot sa kamara. Ang orihinal na pagiging patas at katarungan ng Federation ay nagsimula na ngayon sa tahimik na desisyon. Ibinoto ng mga tao ang matagal nang walang kaugnayan, ang lahat ay nakasalalay sa kung aling kapangyarihan ang kumokontrol sa mas maraming upuan. Pagkatapos ng pagsabog ng Shrek City, ang Federation ay lubhang naapektuhan, at ang kapulungan ng mga kinatawan ay pansamantalang na-dismiss. Ang tagapagsalita noong panahong iyon ay sinisi at nagbitiw. Sa kasalukuyang henerasyon ng mga MP, higit sa 2/3 ang muling nahalal. Ito rin ang panahon. Isang malaking pagbabago ng kapangyarihan. Pinutol siya ni Tang Wulan at sinabing, Brother Ji, wala akong masyadong alam tungkol sa komposisyon ng bahay. Maaari mo bang Pinutol siya ni Tang Wulan at sinabing, Brother Ji, wala akong masyadong alam tungkol sa komposisyon ng bahay. Maaari mo bang ipakilala sa akin ng mas detalyado, kabilang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang paksayon? Tumango si Ji-Chi at sinabing, mayroong 231 na upuan sa Bundestag, na 231 miyembro. Natutukoy ito pagkatapos ng maraming pagsasaayos. Iba-iba ang bawat miyembro. Regional elections. Ang ilang malalaking lungsod ay tiyak na magkakaroon ng mga miyembro, o higit pa sa isa, habang ang maliliit na lungsod ay maaaring hindi. Ang 231 na miyembrong ito ay bumubuo sa buong Bundestag. Mula sa kanila, 42 na miyembro ng Presidium ang nahalal. Ang mga miyembro ng Presidium ang nagtatakda ng mga pang-araw-araw na gawain ng Federation. Masasabi rin na sila ay tumatayong miyembro. Kabilang sa 42 na mga miyembro ng Presidium na ito ang isang tagapagsalita, 15 deputy speaker, at 26 na miyembro ng komite. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, napakaraming deputy speaker. Tumango si Ji-Chi, ito ay isang bagay na hindi matutulungan.
Ito ay hindi maiiwasan upang balansehin ang kapangyarihan ng lahat ng partido. Ang mga malalaking organisasyon tulad ng Spirit Spreading Pagoda at ang God of War Temple mismo ay lahat ay may posisyon bilang Resident Deputy Speaker. Originally we have both Tang Sect and Shrek Academy. But Shrek Academy gave up the position of the Resident Vice, 00 years ago narito ang permanenteng Vice Chairman ng Tang Sect. Kinansela ito sa panahon ng reorganisasyon ng House of Commons. Sa puntong ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang mapuno ng matuwid na galit. Sa 231 miyembro, kabilang ang 42 miyembro ng Presidium, ito ang pinakamataas na awtoridad ng Federation. Tahimik na nabanggit ni Tang Wulan sa kanyang puso. Nagpatuloy si Ji Qi, sa mahabang panahon, ang Bundestag ay pangunahing nahahati sa mga lawin at kalapati. Mayroon ding ilang mga neutral. Gayunpaman, ang bilang ng mga neutral ay medyo maliit, na may 200 tao lamang. Ang China ay hindi maaaring makakuha ng maraming karapatang magsalita. Lalo na pagkatapos ng Shrek Academy ay umatras mula sa neutral na paksayon, ang neutral na paksayon ay walang pinuno, at ang karapatang magsalita ay hamina. Ang mga lawin ay ang mga medyo radikal at malakas sa kanilang mga patakaran sa pamamahala, at nakikipaglaban sa patakarang panlabas. Sa kabaligtaran, ang mga kalapati ay may posibilidad na maging katamtaman at konserbatibo sa kanilang mga patakaran sa pamamahala, at mas binibigyang pansin ang kabuuan, at hindi nagsusulong ng pakikipaglaban. Ang ilang pananaliksik at pag-unlad ng militar ay nagpapanatili ng isang mas lumalaban na saloobin. Ang mga doves ay palaging naniniwala na ang labis na pagsasaliksik tungkol sa kaluluwa ay haantong sa hindi maiiwasang armas. Kakulangan ng mga mapagkukunan sa mainland na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng lahat ng sangkatauhan, gayunpaman, ang mga kalapati ay nagtataguyod ng pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga paglalakbay sa kalawakan upang mahanap ang bagong kapaligiran sa kalawakan na angkop para sa ating buhay ng tao walang malakas na lakas. Paano protektahan ang iyong sarili? Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang paraan ng pagbibigay katwiran sa kanilang mga pag-aangkin, kaya mayroon din silang grupo ng mga tapat na taga-suporta. Nagpakita ng pag-iisip si Tang Wulan sa kanyang mukha, hulaan ko, dapat suportahan ng Spirit Pagoda ang mga lawin. At ang Shrek Academy at Tang Sect, sa medyo pagsasalita, ay sumusuporta sa mga kalapati. Tumango si Ji Qi, totoo. Kanina, ang ating Tangmen at Shrek Academy ay palaging taga-suporta ng mga kalapati. Bagamat ang Academy ay umatras sa Parliament, kung tutusin, ang Academy ay puno ng mga tao, hindi lamang ang mga kalapati, kahit na sa panig ng mga lawin, mayroon ding ilang mga pangunahing figure mula sa ating akademya. Ito ang dahilan kung bakit ang akademya ay nananatiling neutral sa panig ng mga digmaan. Karamihan sa mga tagapangasiwa ng mga digmaan ay nasa panig ng mga espiritu. Masasabing mga agila ang sandigan ng paksayon. Ang pagsabog ng dalawang artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa na nakapatay sa Diyos ay nagpabago sa orihinal na sitwasyon. Hindi napigilan ng orihinal na mga kalapati ang mga lawin. At ang pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkawasak ng Shrek Academy. Kaming Tang Sect ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Sinamantala ng mga lawin ang pagkakataong maglunsad ng isang opens iba, lumikha ng pampublikong opinyon, at makakuha ng espiritu bilang isang mataas na oryentasyong ito, at kinuha ang holy. Sa muling halalan, ang mga lawin ay nag-okupa ng higit sa 110 na mga pwesto sa parlamento, kahit na karamihan sa mga neutral ay sumasakop din sa panig ng mga lawin, na nakakuha ng isang ganap na kalamangan sa kasalukuyan, mahirap para sa mga kalapati na maimpluwensyahan ang kasalukuyang sitwasyon sa politika. Matapos makinig sa paliwanag ni Ji Qi, mabilis na tumatakbo ang utak ni Tang Wulan, at maraming bagay ang makikita mula sa kasalukuyang sitwasyon sa Bundestag. Ang Shrek Academy at Tang Sect ay dumanas ng isang sakuna, at walang alinlangan na ang Federal Hawks ang higit na nakinabang. Ang mga taga-suporta sa likod ng mga lawin ay ang Spirit Pagoda at ang Temple of War. Bagamat walang katibayan na magpapatunay na sila ay may kaugnayan sa banal na espiritu, ngunit sila ang nakakakuha ng mga benepisyo, at kahit na hindi sila nakikibahagi dito, wala bang pagpaparaya para dito. Alam mo, malapit ang Lingling Tower Headquarters at Shrek City. Sa relatibong pagsasalita, ang katayuan ng Spiritual Pagoda sa mainland ay mas mataas pa kaysa sa Tang Sect. Noong panahong iyon, bakit hindi ang Shrek City at ang Spirit Spreading Pagoda ang pinili ng dalawang God-killing level fixed-mounted soul-guided shell? Kung ganoon, mas matindi ang dagok sa mainland. Mula dito makikita na imposibleng hindi pagdudahan ang Spirit Transmission Tower. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at medyo nagbago ang kanyang hininga. Narito ang listahan. Ang asul ay kumakatawan sa mga kalapati, ang pula ay kumakatawan sa mga lawin, at ang puti ay kumakatawan sa mga neutral. Itinulak ni Ji Qi ang isang listahan kay Tang Wulan. Sa pagtingin pa lamang sa kulay sa ibabaw, makikita natin na ang mga lawin ay may ganap na mataas na kamay. Tanging ang mga lawin mismo ang may 50% na upuan. Higit pa, mukhang hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Ang mga kalapati ay mayroon ding higit sa 80 upuan. Kung kaya nilang manalo sa mga neutral. Sabi ni Tang Wulan. Hindi ganoon ang kaso. Nagmamadaling sinabi ni Ji Qi, ang bilang ng mga pwesto sa parlamento ay hindi makikita sa ibabaw.
Sa katunayan, ang huling halalan ng mga kalapati at lawin ay nakasalalay sa suporta ng mga tao. Tanging ang 5 taong naghaharing kapangyarihan ang maaaring matukoy. Ang mga pwesto sa parlamento ay nasa kasaysayan. Bihira ang ganoong malaking agwat. Bilang karagdagan sa kasalukuyang mga lawin sa kapangyarihan, ito ay karaniwang hindi makakapagtakda ng mahabang panahon sa kapangyarihan, ito ay karaniwang hindi makakapagtakda ng mahabang panahon sa kapangyarihan, ito ay karaniwang hindi makakapagtakda ng mahabang panahon sa kapangyarihan. Ang mga lawin ay napakatalino, kahit na sila ay sumusuporta sa digmaan, ngunit naglalaro ng slogan na ang digmaan ay nasa labas ng teritoryo, at sa parehong oras ay nagpapahayag na protektahan ang kaligtasan ng mga sundalo hanggat maaari bilang karagdagan, ang ilang mga pangunahing aksyon ng banal na espiritu sa nakalipas na mga taon ay nagdulot ng mabigat na casualty sa mga tao, kaya ang mga lawin ay nanalo sa 6% kasaysayan. Tumango si Tang Wulan, kaya ayon. Gaya ng sinabi niya, tiningnan niya ang listahan sa kamay niya. Para sa kanya, karamihan sa mga pangalan sa listahan ay hindi pamilyar. Paminsan-minsan lang magkakaroon ng ilang pamilyar, halimbawa, ang lolo ni Li Zhengguo, ang hepe ng militar na kumakatawan sa Southern Army. Siya ay kahangahangang miyembro ng mga lawin at miyembro ng Presidium, ngunit hindi siya ang Deputy Speaker. Walang sinuman sa Blood God Legion ang may posisyon sa bahay. Ito ay maaaring dahil ang Blood God Legion ay medyo independyente. Sa mga pangalang iyon na pamilyar sa Tang Sect, wala sa kanila ang nasa listahan ng mga miyembro. Parang natangay ng tuluyan. Makikita kung gaano katindi ang pagtanggi ng konseho sa Tang Sect. Mukhang napaka-target ng parliament sa amin. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan. Mapait na ngumiti si Ji Qi, ito ay matagal ng bagay. Bago pa mabuo ang Dao Luo Federation, sa katunayan, ang Tang Sect natin ay nasa panig ng Star Luo Empire. Kung hindi dahil sa atin, matagal nang winasak ng Star Luo Empire ang bansa. Ang henerasyon ng dakilang kapangyarihan noong panahong iyon, si Lingbing Dao Luo Wu Yuhao, ay umasa sa kanyang sariling lakas ng Sunset Moon, ang Sunset Empire noong panahong iyon. At pinanatili ang Star Luo Empire, kung gayon, ang posisyon natin sa Star Luo Empire ay malayo sa Spirit Transfer Tower. Tumango si Tang Wulan. Nakapunta na siya sa Star Luo Empire, at labis siyang humanga dito. Maging ang Dragon King ay mula sa Tang Sect. Ang Tang Sect ay halos ang founding master ng Star Luo Empire. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring sapat na sigla ang Tang Sect doon. Sa simula, noong suportado ng Shrek Academy ang Tang Sect, kahit na ang federal na pamahalaan ay hindi nasisiyahan sa amin, wala itong dapat gawin. Ang mga opisyal ng gobyerno na inihalal ng mga miyembro ng Federal Assembly ay matagal nang gustong sugpuin kami. Dahil lang sa malalim na ugat ang kolehiyo sa aming punong tanggapan. Sa Shrek City, wala silang gagawin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang pag-ataking ito ay magiging isang ilegal na organisasyon ngayon gamit ang R-Sect na sect. Kahit sa mainland, ngumisi si Tang Wulan, naghahari ba sila para salakayin ang Star Luo Empire at alisin ang mga hadlang? Baka ipasa natin ang mensahe sa Star Luo Empire. Tumango si Ji Qi, napaka-posible. Kaya naman, ang ating orihinal na puwersa sa militar ay napisil at nasupil ng husto. May mga inuusig pa nga. Napakasama ng sitwasyon. May isip ni Tang Wulan na ang mga problema at relasyon ay dapat na masalimuot. Ngunit anuman ang mangyari, ang pag-iral ng Tang Sect ay halatang hindi naaayon sa mga interes ng pinuno. Kung ikukumpara sa Spiritual Pagoda, ang Tang Sect ay palaging napakababa. Sa ilalim ng pinigilan na sitwasyon, hindi alam ng mga tao. Habang nakikinig sa pagsusuri ni Ji Qi, patuloy na tiningnan ni Tang Wulan ang listahan. Nang mapunta ang mga mata niya sa dovish list, bigla niyang nakita ang isang napakapamilyar na pangalan. Hoy, paano siya naruroon? Hinawakan ng daliri ni Tang Wulan ang isang asul na pangalan, at puno ng pagtataka ang kanyang boses. Madilim na asul. Ang pangalang ito ay hindi mas pamilyar kay Tang Wulan. Ang konduktor noong panahong iyon, upang maprotektahan ang mga pasahero sa tren, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang kanyang sarili at nakaligtas, ngunit iniligtas siya ng Holy Spirit Dao Luo Yali. Nang maglaon, ang Tiandao City ay inatake ng Holy Spirit Cult. Si Tang Wulan mismo ay may problema. Sinubukan niyang kontaken si Mo Lan, ngunit hindi niya makuha ang orihinal na numero. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko ang pamilyar na pangalan na ito dito. Pero, itong Ink Blue ba talaga ang ibang Ink Blue? Nagulat si Tang Wulan, at may ilang pagbabago sa kanyang mga mata. You mean her? This is a new political star on the dovish side. Speaking of which, medyo nakakaawa ang kanyang karanasan. Noong una, dati siyang konduktor ng tren ng Soul Guidance Train. Nang maglaon, hinarap niya ang mga Holy Spirit gangster. Upang maprotektahan ang mga tao, siya ay malubhang nasugatan at naging isang bayani. Ang kanyang ama ay ang Archon ng Sky Dao, ang kanyang ama ay ang orihinal na pag-atake ng Sky Dao. Ngunit siya ay pinatay ng Holy Spirit na isang federal. Sa oras na iyon, siya ay nasa kanyang ama sa kahilingan, siya ay pumasok sa naghaharing sistema ng Tiandao City nang ang Tiandao City ay nasa kaguluhan, siya ay tumayo at ginabayan ang mga opisyal upang harapin ang kagipitan babae.
Nang marinig ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng matinding kalungkutan. Ang Archen Mowo ay patay na, at maging ang asawa at mga anak ni Sister Molan. Anong klaseng sakit ang kailangan niyang tiisin? Ang mga kamao ni Tang Wulan ay nakakuyom ng hindi namamalayan, Holy Spirit Teaching. Holy Spirit Teaching. Ang mga masasamang espiritu na ito na gumagawa ng kasamaan ay hindi mamamatay. Sumabog si Tang Wulan sa walang katulad na galit. Anong nangyari mamaya? Pilit niyang pinipigilan ang kanyang panloob na emosyon. Sinabi ni Ji Chi, mamaya, itong si MS Molan ay tumanggap ng malaking suporta mula sa Skydao City, lalo na mula sa mga tao. Nang muling mahalal ang parliament sa oras na ito, siya ay direktang na-promote sa posisyon ng kinatawan ng Skydao City. Kaya naging isa sa mga pinakabatang dovish congressman. Nagsilbi rin siya bilang Deputy Consul ng Skydao ng Skydao. Sa kasalukuyan, ang concurrent speaker ng Skydao. Sa kasalukuyan, ang concurrent speaker ng Skydao. The affairs is actually dark blue. Habang patuloy si Ji Chi, mas lalong hindi komportable si Tang Wulan. Kung gayon nasaan siya ngayon? Nasa Tiandao City ba o Mingdo? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Ji Chi, kamakailan, ang kapulungan ng mga kinatawan ay nagdaos ng ikatlong pulong sa plenaryo. Dapat ay nasa Mingdo siya. Ang pangunahing nilalaman ng pulong na ito ay tungkol sa paggamit ng mga tropa laban sa Starluo Empire. Bahagyang nagtaas ng kilay si Tang Wulan, maaari mo bang malaman kung saan siya nakatira? Sinabi ni Ji Chi, dapat posible. Ngunit dahil sa laganap na Holy Spirit cult, napakataas ng antas ng seguridad ng mga federal lawmakers. Kahit na malaman mo, maaaring hindi mo siya makita. Kilala mo ba itong si MS Molan? Tahimik na tumanggo si Tang Wulan, lumitaw ang isang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ate Molan, okay ka lang. Nang lumabas siya sa punto ng contact ng Tang sect, mabigat ang puso ni Tang Wulan. Ang paglalakbay na ito ay masasabing malaki ang nakinabang, at ito ay lubhang kapakipakinabang sa kanyang paghuhusga sa pangkalahatang sitwasyon sa mainland. Gayunpaman, natanggap din ang balita ng pagkawasak ng pamilya ni Molan. Sumakay ng taxi at pumunta sa Mingdo Blacksmith Association. Gaano man kalakas ang antas ng seguridad, kailangan kong humanap ng paraan para makita si Sister Molan, hindi para sa anumang bagay, para lamang aliwin at aliwin siya. Tungkol naman sa seguridad, si Tang Wulan ay tiwala pa rin na makakapasa siya. Ang laki ng Mingdo Forge Association ay hindi bababa sa laki ng punong tanggapan ng Forge Association sa Tiandao City. Pagkatapos ng lahat, ito ang federal na kabisera, at ang pangangailangan para sa advanced na pag-forging ng metal ay napakalaki. Ngunit nang si Tang Wulan ay pumasok sa kontinenteng ito ng Mingdo Forge Masters Association branch, hindi inaasahang nakaramdam siya ng pag-iisa. Hindi ba dapat ito ay isang walang katapusang stream ng mga panday? Bagamat medyo kakaunti ang mga taong pumipili ng mga propesyon sa pagpapanday, kahit anong sabihin mo, marami pa rin ang nagpapanday na mga master. Lalo na ang mga panday na mababa at nasa gitnang antas. Maraming mga forging master sa ibaba ng level 3 ay hindi kahit na mga soul masters, at maaari pa ring makamit ang kanilang mga kasanayan gamit ang kanilang mga kasanayan. Kung tutusin, ang metal na kanilang napik ay magagamit sa paggawa ng mga ordinaryong mecha. Gayunpaman, ngayon sa unang antas ng Blacksmiths Association ng Noda, halos hindi hihigit sa 10 panday ang makikita. Mukhang walang laman, kahit ang bilang ng mga tauhan ay hindi marami. Ano yun? Nang may pag-aalinlangan, pumunta si Tang Wulan sa isang counter, at ang staff sa loob ng counter ay tumayo at nagsabi, "Hello, nag-post ka ba ng isang gawain o isang panday?" Sinabi ni Tang Wulan, "Ako ay isang huwad mula sa labas, ano ang nangyari? Bakit ang samahan ay napakawalang bisa?" Mapait na ngumiti ang staff, walang paraan para maging desyerto, lahat kayo ay na-recruit na ng militar. Hindi ba ninyo natanggap ang recruitment order ng militar? Dahil maaaring mangyari ang digmaan anumang oras, ang militar ay nagre-recruit ng mga pekeng may mataas na sweldo, lalo na para sa ikalimang antas. Ang mga sumusunod na panday. Ang militar ay nagbibigay ng malaking halaga ng mga bihirang metal para sa mga itim na nakakaakit. Sa makatuwid, ang bilang ng mga panday sa aming antas ay ang pinakamaliit. Nang marinig ni Tang Wulan ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Tang Wulan na magulat, hindi ba't sinasabing pinag-aaralan pa ng kamara kung magpapadala ng mga tropa para maglunsad ng digmaan? Paano na tayo ngayon ay nagre-recruit ng mga peke? May nguya sa sulok ng bibig ng staff, anong research na ang na-mobilize? May kaibigan akong army, at kumikilos na sila sa direksyon ng East China Sea. Sa gilid ng house, mag-form tayo. Sumimangot si Tang Wulan, umabot na ba sa ganoong lawak ang sitwasyon? Tungkol naman sa mga lawin, hindi na talaga ako makapaghintay. Bagamat ito ay mabuti para sa kanya upang muling itayo ang Shrek Academy at binilhan siya ng maraming oras, talagang ayaw niyang makakita ng digmaan na mangyayari. Hindi niya masabi kung gaano niya kagusto ang Starluo Empire, ngunit lahat ay tao at lahat ay nanirahan sa Daoluo Star. Kapag nagsimula na ang digmaan, tiyak na magiging napakalaki. Naiintindihan mo, salamat. Maaari mo pa bang tanggapin ang mga forging task ngayon? Halimbawa, mas mataas ang antas.
Tanong ni Tang Wulan. Siyempre, ngayon ang mga forging tasks ay nakatambak na parang bundok. Kung ikaw ay pangatlo o ikaapat na antas na palsipikado, ang aming mga forging task ay tiyak na walang katapusan. Maaari mo bang tingnan ang iyong forge badge? Ngumiti si Tang Wulan, kinuha ang kanyang blacksmith badge at isinabot ito sa kanyang dibdib. Gamit ang ginto bilang batayan, itim na liwanag ng bituin, 7 itim na bituin ang kumikislap. Nang makita ang badge na ito, agad na natulala ang staff at nawala ng boses, 7-star Saint Crafter. Sa mundo ng mga panday, ang mga badge ay kumakatawan sa mga ranggo at sa parehong oras ay kumakatawan sa katayuan. Kahit na sa isang malaking sangay tulad ng Mingdo, ang Saint Craftsman ay napakabihirang. Ang kulay ng badge ng panday ay ang mga 1-star at 2-star na background ay asul at puting mga bituin. Antas ng guro. Ang mga kulay ng background ng 3 bituin at 4 na bituin ay orange at dilaw na mga bituin. Grandmaster. Ang 5-star at 6-star na kulay ng background ay puti at purple na mga bituin. Zhangjiang. Ang 7 bituin at 8 bituin ay may gininto ang background at itim na mga bituin. Banal na manggagawa. Ang kulay ng background ng Jiexing ay puting ginto at pulang bituin. Banal na manggagawa. Sa sandaling may sabit ang badge ni Tang Wulan, agad nitong ipinakita na siya ay isang banal na manggagawa na may kakayahang magpanday ng kaluluwa. Ito ang pinakamahirap at pinakamataas na pag-iral sa buong kontinente. Bakit mas mababa ang bilang ng 3 character na Battle Armor Masters sa mainland kaysa sa 2nd character Battle Armor Masters? Ito ay hindi na ang 2 character Battle Armor Masters ay hindi maaaring linangin sa antas na iyon, ngunit dahil ang bilang ng mga banal na craftsman ay talagang napakaliit at hindi maaaring maging abala sa lahat. Halika upang gumawa ng 3 character na armor ng labanan. Ang metal ng 3 character battle armor ay lubhang hinihingi, at kung ito ay mabaigo, dapat itong magsimulang muli. Sa makatuwid, maraming mga master ng armor na lumalaban sa 2 karakter ang mas gugustuhin na labanan ng armor kaysa sumulong ng hindi sigurado at sapat na pundasyon ng ekonomiya. Sa makatuwid, ang katayuan ng sinumang sage craftsman sa mainland at maging ang buong mundo ng forging ay napakataas. Halos lahat ay nasa level ng club president sa isang lungsod. Bagamat hindi kilala ng mga tauhan ang pangit na nasa gitnang gulang na lalaki sa kanyang harapan, naroon ang kanyang pagkakakilanlan. 7-star Saint Craftsman, walang nang ahas na pekay nito. Kahit na ang Association of Blacksmiths ay hindi kasing taas ng Association of Mechanics, ang presidente ng Association of Blacksmiths ay miyembro din ng Federal Council. Oo, si Shanjiang Zhenhua ay miyembro ng Federal Council at miyembro ng Presidium. Isa rin siya sa ilang pamilyar na pangalan na nakita ni Tang Wulan, ang Neutral School. Isa sa mga pangunahing utak ng mga neutral. Hello. Pasensya na, hindi ko lang alam na isa kang banal na craftsman. Hindi nang ahas na sisihin ng staff kung bakit hindi ibinaba ni Tang Wulan ang badge sa simula. Sa katunayan, kung hindi dahil napakakaunting tao sa antas na ito, hindi magdadala ng badge si Tang Wulin, kung hindi ba ito ay isang bihirang hayop na panuuri ng mga tao? Ayos lang, huwag kang kabahan, nandito lang ako para gawin ang gawain. Saang palapag ang kailangan kong puntahan? Halos lumabas ang staff mula sa likod ng counter, ihahatid kita doon. Holy craftsman yan. May holy craftsman ba talaga dito? Nagkukusa na daw ang Federal Military na makipag-ugnayan sa lahat ng holy craftsman ng association natin, umaasa na makakasali sila sa digmaan, at napakabigay ng mga kondisyong ibinigay nila. Kahit sa kanila may presyo din ang newly developed na artificial na spread na Tore ay na espiritu. Nakaligtaan. Napakahusay ng ear power ni Tang Wulan, gagantimpalaan ba ito ng artificial na black level spirit? Payag talaga ang Federation. Gayunpaman, ang presyo ng artificial na black level spirit na ito ay dapat na abot langit. Sa mga tuntunin ng pagsasaliksik ng kaluluwa, ang Lingling Pagoda ay talagang una sa mundo. Dapat sabihin na ang tore ng paghahatid ng espiritu ay maaaring magkaroon ng katayuan ngayon ay hindi mapaghihiwalay mula sa kanilang sariling kontribusyon sa pag-aaral ng mga kaluluwa. Ang matagumpay na pag-unlad ng bawat bagong artificial na espiritu ng kaluluwa ay nangangahulugan ng pagpapabuti ng pangkalahatang lakas ng mundo ng master ng kaluluwa. Ang pagkakaroon ng pinagkadalubhasaan ng mga ito, kasama ang katotohanan na walang kaluluwang hayop ang makikita sa mainland ngayon. Halos lahat ng mga spirit masters ay kailangang higpitan ng spirit transmission tower sa isang tiyak na lawak. Halimbawa, kung ang spirit spreading pagoda ay nag-utos na huwag magbenta ng mga kaluluwa sa isang master ng kaluluwa, tiyak na makakaapekto ito sa kanyang cultivation ng malaki. At ang tanong na ito, pagkatapos na muling itayo ang Shrek Academy sa hinaharap, natatakot ako na kailangan din niyang harapin ito ng direkta. Sumakay sa elevator papuntang 4th floor. Kung ikukumpara sa unang palapag, ang ika-4 na palapag ay may mas kaunting tao, kahit na walang malawak na bulwagan, 100 lamang. Malamang alam ni Tang Wulan na ang lugar na ito ay dapat ang pinakamataas na antas ng forging studio ng association. Gaano kabihira ang bilang ng mga santo na manggagawa, kahit na sa isang sangay na kasing laki ng Mingdo, hindi hihigit sa 3.
Bumangon ang isang magandang babae, lumapit kay Tang Wulan, at nakangiting sinabi sa kanya, "Kumusta, sagradong manggagawa? Mayroon ka bang anumang pangangailangan?" Walang alinlangan, ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan ay naabisuhan na. Gusto kong gumawa ng ilang mga gawain at kailangang bayaran sa federal na pera. Sa antas ng Saint Craftsman, maaari kang direktang humingi ng anumang kabayaran na gusto mo. Sa halip na pumili ng mga gawain sa iyong sarili. Okay, walang problema. Medyo nagulat man ang dalaga ay pumayag naman ito kaagad. Kakapose ba sa pera ang mga santo? Medyo naguluhan siya. Alam mo, kung maaari kang maging master level blacksmith, siguradong yayaman ka. Nasaan ang kawalan ng pera? Sa pangkalahatan, karamihan sa mga pantas na tumatanggap ng mga gawain ay dahil lamang sa kailangan nila ng ilang mga bihirang materyales. Kung hindi, iyong mga high-level spirit masters lang na gustong umatake sa 3-character battle armor, hindi nila ito kakayanin. Pero binaril ng Santo Craftsman, halos lahat ng gusto niyang baguhin ay may papalit. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos maabot ang isang mataas na antas, kailangang i-override ng mga peke ang mga gumagawa ng mecha, repairer, at designer. Ito ay masyadong kapos. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang listahan ng mga gawain sa harap ni Tang Wulan, at walang katumbas na presyo sa likod nito. Dahil ang presyo ay iminungkahi mismo ng banal na manggagawa. Ayun, priceless ang kuha ng Santo Craftsman. Maaari pa nga itong ilarawan bilang isang naliligaw na pagtingin sa mod. Ito ang tuntunin ng Association of Blacksmiths. Kahit na si Tang Wulan ay isang sage craftsman sa mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong uri ng paggamot. Tila ang problema sa pera ay madaling lutasin. Bigyan mo ako ng 3 gawain na maaaring tapusin ng mga santo sa ika-7 antas. Tungkol sa presyo, ito ay ibabatay sa presyo ng merkado. Pagkatapos mo akong tulungang suriin ito, maaari mo itong ibigay. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang studio at tulungan mo akong ihanda ang mga materyales. Oo. Ang serbisyo ng santo ay ganap na walang kapantay na kaganhawahan. Pagkatapos pumili ni Tang Wulan, tutulungan siya ng asosasyon sa iba pang mga bagay, at ang halaga ng mga materyales ay ibabawas mula sa kasunod na sweldo. Ang lahat ng mga materyales ay dapat na ang pinakamahusay na napili. Para sa isang panday sa antas ng Sage Craftsman, ang halaga ng mga materyales ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi nagtagal, 3 gawain ang lumitaw sa harap ni Tang Wulan. Ang 3 gawain ay may parehong uri, at sila rin ang pinakakaharapan ng mga panday sa antas ng Saint Crafter. Soul Forging metal na hinuhubog. Upang ilagay ito ng simple, nangangahulugan ito na pagkatapos tapusin ang soul forging ng metal, ito ay hinuhubog sa paraang nais ng quest issue. Upang ilagay ito ng simple, ito ay upang lumikha ng prototype ng 3 character battle armor. Sa pagtingin sa 3 gawaing ito, hindi napigilan ni Tang Wulan na magpakita ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang lahat ng ito ay isang uri ng metal na hugis na nakakasira ng kaluluwa. Ang kahirapan na ito ay ang pinakamababa para sa banal na manggagawa. Obviously, mas naging conservative ang staff dahil sa fresh face niya. Gayunpaman, ayos lang. Nagkataon lang na hindi ko panapik ang sarili ko sa panahong ito, kaya hindi masamang gamitin ito sa pagsasanay ng mga kamay. Hindi nagtagal, tumunog ang isang kaaya-ayang percussion sa isang high-level forging room. Malutong at maganda ang tunog, puno ng ritmo. Walang half-point mania. Nang marinig ng staff na nakatayo sa labas at naghihintay ang tunog ng katok, agad na lumuwag ang kanilang mga ekspresyon. Si Yulan ay nagtatrabaho sa antas ng Holy Craftsman sa loob ng higit sa 3 taon, at mayroon lamang 6 na banal na craftsman na nakita niya. Nang makita niya si Tang Wulan, ang una niyang ginawa ay i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa sistema, walang talaan ng santong manggagawang ito. Gayunpaman, kung ano ang maaaring hatulan sa pamamagitan ng pag-scan ay ang badge ng banal na manggagawang ito na may mukha ay totoo at akma sa kanya. Gayunpaman, dahil sa proteksyon ng asosasyon sa privacy ng Saint Craftsman, wala siyang paraan para malaman ang totoong sitwasyon ni Tang Wulan. Sa makatuwid, sa pagpili ng gawain, pinili niya ang 3 pinakamadali para kay Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, pagkatapos marinig ang kaaya-ayang pagtambulan, agad niyang pinaginhawa ang kanyang puso, ito nga ang santong manggagawa. Kung hindi dahil sa Santo Craftsman, imposibleng gawing napakaganda ang tunog ng forging. Bukod dito, ito ay dapat na isang senior Saint Craftsman. Hindi naman siguro malayo sa ika-8 antas. Para siyang nasa 40. Sa pangkalahatan, lumilitaw na ang panday ay mas matanda kaysa sa kanyang aktwal na edad dahil sa kanyang pagsusumikap. Baka wala pang 40 taong gulang. Napakabatang Saint Craftsman. Kahit na ito ay mas matanda, ito ay katanggap-tanggap. Pagkatapos ng lahat, kung maaari kang maging isang babae ng Santo Craftsman, kung gayon. Napaisip na ang dalaga. Taliwas sa kanya, si Tang Wulan, na nasa isang forging state, ay pumasok na sa isang estado ng mataas na konsentrasyon ng enerhiya. Kasabay ng pagpapabuti ng antas ng cultivation, lalo na ang pagpapabuti ng kanyang sariling pagiging apektado ng bloodline ng Golden Dragon King, natuklasan ni Tang Wulan na bilang isang forging master, lahat ng mayroon siya ay maaaring isama sa forging. Kahit ang hininga ng sarili mong dugo ay ayos lang.
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng ikapitong antas na panday at ang ikawalong antas na panday? Hindi lang kung maaari kang gumamit ng mga animite na metal upang lumikha ng mga soul forging alloy. Sa halip, ito ay kung maaari mong isama ang iyong sariling talento sa metal, at kasabay nito ay pagkalooban ito ng buhay at espiritualidad, binibigyan din ito ang metal ng talento nito. Ang dahilan kung bakit si Tang Wulan ay isa pa ring panday sa ikapitong antas ay dahil sa puntong ito. Ngunit ito ay nangangailangan ng masusing pag-unawa, patuloy na pagpapanday at dalawahang pag-unawa sa sarili at pagpapanday, bago ito makamit. Halimbawa, ang kanyang guro, si Saint Crafter Mu Chen, ay nagawang isama ang ilan sa mga espesyal na epekto ng kanyang Sun Wan sa metal kapag pinanday ang Soul Forged metal. Sa makatuwid, ang Soul Forging metal na kanyang huwad ay pinakaangkop para sa mga Soul Master na may mga katangian ng apoy, o mga Soul Master na hindi sumasalungat sa mga elemental na katangian. Ang 3-character battle armor na ginawa mula sa kanyang Soul Forged na metal mismo ay may burning attribute, at ang attack power nito ay sinamahan ng fire attribute attack. Napakalakas din ito at hindi umuubos ng kapangyarihan ng kaluluwa. Katumbas ito ng direktang pagdaragdag ng bagong talento sa Battle Armor Master, at may isip ang epekto nito. At sinimulan na ni Tang Wulan na matanto ang kakayahang ito ngayon. Bago ngayon, bahagyang nahawakan niya ang ilang mga gilid sa bagay na ito. Malayo pa sa pag-unawa at pag-unawa kung paano isasama rito ang sariling talento. Gayunpaman, iba ang ngayon. Noong nagsimula pa lang siyang magpanday, pakiramdam niya ay iba na siya sa nakaraan. Sa nakapalibot na espasyo, iba't ibang elemento ang masigasig na pumapalibot sa kanya, at malinaw niyang nararamdaman ang mga pagbabago sa mga elemento ng metal. Ang espiritual na kapangyarihan sa antas ng espiritual na kaharian ay nagpapahintulot sa kanya na madama ang lahat ng mga pagbabagong ito ng mas malapit. At ang iba't ibang mga elemento ng likas na katangian na nakapaligid sa kanya, na sinamahan ng kanyang panday, ay talagang patuloy na nagbibigay ng epekto at impluwensya sa metal. Kahit siya ay ramdam na ramdam ang tunay na epekto at pagbabago ng bloodline fluctuation sa metal sa pagitan ng sarili niyang paghinga. Ito ang pakinabang ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan. Ang malakas na espiritual na kapangyarihan ay maaaring sumasalamin sa halos lahat ng aspeto ng mga kakayahan ng isang Soul Master. Maging ito ay pakikipaglaban o iba pang mga sub-profesional, magkakaroon ng maraming pagpapabuti sa kaso ng malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Sa makatuwid, halos lahat ng mga espiritong Panginoon na may natatanging kakayahan sa mga pangalawang propesyon ay medyo hindi mahina sa espiritu. Gayunpaman, sa antas ng Saint Craftsman, halos walang mga forging masters na maaaring itaas ang espiritual na kapangyarihan sa antas ng espiritual na kaharian. Katulad ni Mu Chen, ang unang Sage Master Teacher ni Tang Wulan, ito ay mas mababang antas lamang ng espiritual na paglilinang. Para sa panday, sapat na iyon. Ginamit ni Tang Wulan ang spiritual cultivation base ng spiritual realm para maranasan ang misteryo ng forging. Ang kanyang sariling espiritu ay ganap na nahuhulog sa pangunawa ng metal. Ang pangunawa na ito ay maaaring gawing ganap na magkasya ang kanyang buong tao at metal, na umaabot sa antas ng pag-forging ng kaluluwa. Ang bawat kaluluwa na nagpapanday ng forging ay katumbas ng paglikha o pagbibigay ng buhay at karunungan sa metal, kaya naman ang bilang ng mga high-end na forging engineer ay mas mababa kaysa sa bilang ng mga designer, manufacturer, at repairer. Ang isang metal na anyo ng buhay na puno ng buhay at karunungan, pagkatapos na idisenyo, gawin at ayusin, ay nagiging isang battle armor o mecha. Ang kasunod na proseso ay humuhubog lamang, at ang unang proseso lamang ang paglikha. Matagal na panahon na mula nang pumasok si Tang Wulan sa antas ng Sage Craftsman. Siya ay may napakahusay na pangunawa sa pagpapanday, ngunit gayon paman, siya ay pumasok pa lamang sa tarangkahan ng paglikha ng buhay. Ang pag-unawa sa enerhiya ng buhay sa Devil Road sa simula at ang bawat forging pagkatapos na pumasok sa antas ng Sage Craftsman ay nagdulot sa kanya ng isang napakahalagang karanasan, na nagpatuloy sa kanya ng higit pa sa antas ng Sage Craftsman. At kung ano talaga ang nagsimula sa kanya mula sa ikapitong antas na Santo Craftsman hanggang sa ikawalong antas na Saint Craftsman, ngunit sa sandaling ito, ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay nagpapahintulot sa kanya na ganap na makipag-usap sa bawat elemento ng metal, at upang maunawaan ang mga elemento ng metal at iba pang kalikasan sa mas banayad na paraan. Ang pagkakaiba sa mga elemento ay humahantong din sa patuloy na pag-unlad at patuloy na damdamin sa karanasang ito. Sa oras na ito, para siyang magulang na nagpanday ng metal sa kanyang harapan, patuloy na binabago ang embryo na ito at iniiniksyon ang kanyang mga gene. Ang proseso ng forging ay mahaba at tumatagal, ngunit ang pangunawa ni Tang Wulan ay ilang sandali na lang. Kapag ang isang malambot na halo at espiritual na pagbabago-bago na puno ng kaguluhan at karunungan ay sumasakop sa kanyang buong katawan at nagbibigay sa kanya ng feedback, nagsisimula siya mula sa gumising sa paglulubog. Huminga ng malalim, binawi ni Tang Wulan ang kaluluwa na nagpanday ng mabigat na pilak na martilyo sa kanyang kamay at tumingin sa metal sa kanyang harapan, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Inilabas ang kanyang kaliwang kamay, bahagya niyang idiniin ito sa pilak na metal na mukhang ordinaryo, at biglang may lumitaw na kakaibang eksena. Ang pilak na metal ay tahimik na lamambot, kumalat pataas mula sa kanyang mga daliri, umakyat, at agad na tinakpan ang kanyang palad,
pagkatapos ay ang mga bisig, siko, at umaabot sa bisig na tinatakpan ito tulad ng isang layer ng baluti. Ang mas kakaiba ay malinaw na nararamdaman ni Tang Wulan ang paghanga mula sa metal, tulad ng isang bata na nakikita ang kanyang ama at masayang ipinapakita ang kanyang mga kakayahan sa kanyang ama. Bahagyang gumalaw ang isip ni Tang Wulan, at ang isang layer ng mga kaliskis na hugis diamante ay nabago sa ibabaw ng metal, tulad ng kanyang mga kaliskis ng ginintoang dragon, na mukhang buhay, at maging ang mga kaliskis ay may texture ng pagbubukas at pagsasara. Itinaas ang kanyang kamay at bahagyang nanginginig, hindi napigil ang mapangiti ni Tang Wulan. Sa oras na ito, nais niyang makumplito ang pangunahing paghubog ng metal na ito. Hindi niya kailangan ng forging martilyo, ngunit madali niyang makumplito ang paghubog at paghubog sa pamamagitan ng kontrol ng isip. Ang dalawang hakbang na ito ay tinatapos na. Ang tanging problema ay maaaring pag-aatubili. Ang bawat piraso ng huwad na metal na huwad ng kaluluwa ay parang sarili nitong anak. Medyo labag sa kalooban na ibigay ang anak sa iba. Hindi katakataka na sinabi ni Teacher Mu Chen noon na kung mas mataas ang antas ng forging, hindi gaanong gustong ibenta ang kanyang mga gawang forging sa katunayan. Ito marahil ang dahilan. Mabilis na natapos ang forging task. Bagamat ito ay isang relatibong pangkaraniwang pangangailangan sa pag-forging ng kaluluwa, sa antas na ito, kung gagamit ka ng soul forging upang makipagpalitan ng pera, ito ay isang astronomical figure pa rin, at ito ay hindi mabibili ng salapi. Paglabas niya ng forging room, gabi na. Hindi lamang nagkaroon ng panahon para sa pagpapanday, ngunit ang malaking bahagi nito ay panahon para sa kanyang pag-iisip at pag-unawa. Para sa kanya, ang panahon ngayon ay mas tense kaysa sa dati, at walang maraming pagkakataon upang malalim na maunawaan ang pandayan tulad ngayon. Ngunit ngayon, ang pagpapanday na ito ay nakinabang ng gusto sa kanya. Nararamdaman ni Tang Wulan na kapag ganap niyang naisama ang domain spirit power sa forging, tiyak na makaka-advance siya sa ikawalong antas na antas ng Saint Craftsman. Iyon ay isang antas na hindi maaabot ng hindi mabilang na mga panday sa kanilang buhay. Kinuha ng staff ang tapos na produkto mula sa Tang Wulan at dinala ito sa isang espesyal na silid ng pagsubok para sa tumpak na pagsubaybay. Ang pagpapanday ng kaluluwa ay hindi maliit, at may malaking halaga. Sa sandaling mangyari ang pamemeke, hindi lamang ito magdudulot ng matinding pagkalugi sa Association of Forgers, ngunit masisira rin ang reputasyon ng Association of Forgers. Dinala si Tang Wulan sa VIP lounge para maghintay, at ginamit lang niya ang panahong ito ng mas malapit na pag-iisip para mabuo ang mga pakinabang. Hindi nagtagal. Nang kumatok ang pinto, hindi ang dating receptionist ang bumalik sa labas, kundi isang matanda. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang, at sa sandaling pumasok siya sa pinto, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Tang Wulan. Dare to ask the honorable name. I basically know the Saint Craftsman in the association, but I forgive me for being a bit strange. Diretsyong sabi ng matanda. Sa karanasan ni Tang Wulan, nang hindi nagtatanong, naiintindihan din niya na ang lalaking nasa harap niya ay dapat ding isang sage craftsman, at maaaring maging ang taong namamahala sa Mingdo Blacksmith Association. Kung hindi, alam niyang isa siyang sagradong manggagawa. Hindi magsasalita sa kanyang sarili sa ganoong pantay na tono. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, pumasok ako sa pagtatapos ng paaralan, at ngayon lang ako na-promote bilang Saint Craftsman. Isa akong disipulo ni Teacher Zin Zhenhua. Bago ako naging guro, hindi ako pinahintulutan ng guro na isapubliko ito ng basta-basta. Kamakailan lamang ay tinuring akong guro. Habang nagsasalita, iniabot niya ang Saint Craftsman badge na nakasabit sa kanyang dibdib. Kinuha ng matanda ang badge, bahagyang naramdaman, agad na nagpakita ng paggalang ang kanyang mukha, paanong hindi niya makikilala ang pamamaraan ng pagpapanday ng craftsman. Natawa ang matanda, mukhang disipulo ka ng presidente, kaya hindi nakakapagtakang makabuo ka ng napakahusay na paggawa ng kaluluwa. Matandang Yaoling, maswerteng naging presidente ng Mingdu branch. Hindi ko pa naitatanong, ano ang apelyido mo? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, ang pangalan ko ay Gu Yu. Gusto niyang sabihin na siya si Long Yu, ngunit nang magsalita siya, hindi niya namamali na ginamit ang pangalan ni Gu Yu. Sa dampi ng pait, Gu Yu. Naisip ni Yaoling sa kanyang sarili na ito ay talagang isang medyo hindi pamilyar na pangalan. Tila isa itong alagad ng Pangulo na naglihim. Sa paghusga mula sa kanyang edad na humigit kumulang 40 taong gulang, mula sa pananaw ng kanyang mga diskarte sa pagpapanday at mga nagawa, napakalapit na niya sa antas ng ikawalong antas na Saint Craftsman, at maaaring ito ay ang ikawalong antas na Saint Craftsman. Masyado lang kasi simple ang forging task kaya walang can truly show their forging strength. Bihira lang si Kuya Gu na pumunta sa Mingdu branch namin, pero kailangan mo pang magstay ng ilang araw, at mas makakapag-usap kami. Matagal ko nang hindi nakikita ang chairman, kumusta na siya? Tanong ni Yaoling. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ilang araw ko nang hindi nakikita ang guro. Paumanhin, Chairman Yao, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi ako makakatagal, at kakausapin kita sa susunod na pagdating ko. Mukhang nanghihinayang si Yaoling, sayang talaga. Gusto ko sanang makipag-ugnayan sa iyo. Naramdaman ko na lang na namumuo ang kaluluwa mo. Marami akong ideya. Hindi ako kasing husay sa ilang mga subtleties. Gusto kong pag-usapan sa iyo ang tungkol sa bagay na ito.
Maaari ko bang ilipat sa akin ang dalawang natapos na produkto, ang presyo ng gawain ay hindi magbabago, at gagawa ako ng dalawang karagdagang piraso ng kaluluwa para sa paggawa ng metal. May pagtataka sa mga mata ni Tang Wulan. Malinaw, nais ni Yao Ling na panatilihin ang kanyang dalawang kaluluwa na nagpapanday ng mga gawa para sa pananaliksik. Ito ay wala, ito ay maaari lamang patunayan na ang iba ay pinahahalagahan ng sarili, at ito ay hindi isang masamang bagay. Walang problema, sana makatulong ito sa iyo. Kontentong tumango si Yao Ling, at pagkatapos mag-iwan ng contact information kay Tang Wulan, nagmamadali siyang umalis. Bilang tagapangulo ng sangay ng Mingdo, bagamat parehong Saint Craftsman sina Yao Ling at Mu Chen, sa katunayan, ang kanyang katayuan sa Association of Blacksmiths ay masasabing wala pang isang tao at higit sa 10,000 tao. Kung igagalang siya ng Blacksmith Association nang wala si Zhen Hua, magiging fine line lang ito mula sa level ng Master Craftsman. Habang siya ay nakahanap ng isang paggawa ng kaluluwa sa kanyang kapasidad, maiisip ng isa kung gaano siya naantig ng kaluluwa ni Tang Wulan. Ang pagdating ng sinumang Santo Craftsman ay isang pangunahing kaganapan para sa asosasyon. Matapos kumpirmahin ang Saint Craftsmanship ni Tang Wulan, agad na ipinadala ng staff ang kanyang mga natapos na produkto kay Yao Ling. Hindi masyadong nagulat si Yao Ling nang marinig niyang may dumating na banal na manggagawa. Kung tutuusin, ang Mingdo, bilang numero 1 lungsod sa mainland, ay paminsan-minsan ay nakakita ng isang banal na manggagawa na dumarating, ngunit kapag nakita niya ang gawa ni Tang Wulan, ito ay nagulat. Bilang isang senior Saint Craftsman, siya ay may malayong higit sa ordinaryong perception ng metal. Ang una niyang naramdaman ay ang gawaing ito ay hindi pangkaraniwan. Sa iba pang mga bagay, ang masining na paglilihi na nakapaloob dito lamang ay nahihigitan ng karamihan sa mga pantas na manggagawa. Sa kanyang opinyon, ang pamamaraan ng forging ay medyo maalog, ngunit para sa pag-unawa sa metal, lalo na sa proseso ng soul forging na nagbibigay ng karunungan sa buhay, ang sigla ng metal na buhay na ito ay malinaw na mas malaki kaysa sa karamihan ng mga banal na manggagawa. Hindi gaanong naiiba sa kanya, ito ang marka ng ika-8 antas na Saint Craftsman. Higit sa lahat, ang paraan ng pagbibigay buhay na ito ay iba sa paraan na karaniwan niyang ginagamit. Ito ay nagiging mas at mas bihira. Kaya naman, sumugod si Yao Ling sa unang pagkakataon, gustong makita kung sinong Santo Craftsman ang may ganoong kakayahan. Higit sa lahat, ang piraso ng soul forging na metal na ito ay humipo sa sarili niyang bottleneck na natigil sa loob ng maraming taon, at ang panunood nito ay bahagyang nagparamdam sa kanya na nahawakan niya ang threshold ng isang Master Craftsman. Nais ng banal na manggagawa na humakbang sa antas ng banal na manggagawa, ang kahirapan ay parang mabangis na kapigatian ng kaluluwang hayop na gumugugol ng 100,000 taon, at mas mahirap. Ang pagpapanday ng espiritu ay upang bigyan ng buhay ang metal, ang pagpapanday ng kaluluwa ay upang bigyan ng kaluluwa at mga instinct sa buhay ng mababang antas ng karunungan, at ang antas ng Panginoon sa pagpapanday ay upang payagan ang isang matalinong buhay na umunlad, na umuusbong sa isang antas na hindi mababa sa karunungan ng tao. At ang antas ng karunungan na ito, kasama ng ganap na katapatan, ay maaaring maisip. Bakit napakalakas ng 4-character battle armor? Iyon ay dahil, ang pagsasaayos sa sarili at patuloy na pagpapabuti ng mismong 4-character battle armor, ang kabuuang lakas nito ay sapat na upang maging katumbas ng isa pang host. Ang 4-character battle armor ni Ultimate Daoluo ay halos katumbas ng isa pang sarili. Ang unang mecha sa mundo ay walang alinlangan na ang Zhen Hua, ngunit ang bilang ng mga pulang mecha ay hindi gaanong kakaunti, at ang ilang mga pangunahing puwersa ay sinusuportahan. Isa rin itong God-level mecha, bakit ang mecha ni Zhen Hua ang pinakamalakas? Ito ay dahil gumamit siya ng hindi mabilang na mga pagsisikap upang gumawa ng kanyang sariling mecha, na ganap na gawa sa Skyforged na metal. Hindi na ito simpleng mecha, masasabing tagapangalaga pa ito ng kanyang buhay. Si Yao Ling ay nasa ika-8 antas na antas ng Saint Craftsman sa loob ng maraming taon, at para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa sa pagtaas sa antas ng Master Craftsman. Sa makatuwid, hindi na siya makapaghintay na tumakbo para hanapin si Tang Wulan. Ang isa ay upang makita kung maaari siyang makipagpalitan ng mas malapit, at ang isa ay umaasa na si Tang Wulan ay papayag na tanggalin ang kanyang dalawang obra. Mayroong malaking halaga ng pera ng direkta sa card, at nang umalis si Tang Wulan sa Blacksmiths Association, natural na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Marahil ay dahil sa sobrang sakit mag-ipon ng pera pambili ng mga kaluluwa noong bata pa siya, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang katakawan sa pera. Maghahating gabi na sa oras na ito, at si Tang Wulan ay hindi direktang bumalik sa kanyang tirahan, ngunit nakahanap muna ng lugar na makakainan. Sa sandaling ito, tumunog ang Soul Communicator. Mukha namang okay si Tang Wulan, si Ji Qi, ang head ng Tangmen Mingdu branch, ang tumawag. Sa isang paggalaw sa kanyang puso, kumonekta siya sa komunikasyon ng gabay ng kaluluwa, Ji Qi. Yes. I have contacted Congressman Mulan. After passing your message, she will meet with you. Mamayang tanghali, nasa isang cafe malapit sa Parliament. Okay. Sabihin mo sa akin ang address. Pagkabiti ng Soul Guide Communication, hindi napigilan ni Tang Wulan ang pakiramdam na parang isang mundo ang layo.
Sa katunayan, sa paghusga mula sa panahon, ang paghihiwalay sa pagitan nila ni Mulan ay hindi partikular na mahaba, ilang taon lamang. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang taon, napakarami at napakaraming bagay ang kanilang naranasan. Masasabi pa nga na ang lahat ay lubhang nakakaapekto sa kanilang sarili. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, umaasang okay lang si Sister Mulan. Bayaran ang bill, maglakad palabas ng restaurant, at maglakad sa mga kalye ng Mingdo. Ang Mingdo na ngayon ang pinakamalaking lungsod sa mainland, ngunit dahil sa maagang pag-unlad nito, ang loob ng lungsod, lalo na ang gitnang lugar, ay siksikan na. Halos magkatabi ang iba't ibang gusali na tila masikip. Maraming matataas na gusali, bagamat gabi na, maliwanag ang ilaw, parang liwanag ng araw. Ang mga taong pagod mula sa trabaho sa araw, naglalakad sa kalye sa oras na ito, ay malinaw na nakaka-relax. Madalas kong nakikita ang ilang lasing na binata na nakasandal sa kanilang mga balikat, at ang ilan ay hindi mapigil ang sumigaw ng 2 beses, na parabang naglalabas sila ng pagod sa araw. Habang naglalakad sa kalye, naramdaman ni Tang Wulan na tila mahirap para sa kanya na makisama sa mundong ito ng bakal. Unconsciously naalala niya ang buhay mula sa Shrek Academy sa kanyang isipan. Kung tutusin, mas gusto pa rin niya ang pagiging simple sa kolehiyo, kaysa sa intriga sa lipunan. Nakakalungkot na wala na ang kolehiyo, at ang kapaligiran ng pag-aaral sa nakaraan ay karapat-dapat sa nostalgia. Kahit na nakikipag-away ito kay Wu Si Duo at sa iba pa, napakaganda pa rin itong iniisip ngayon. Isang nakapirming naka-install na canyon ball na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos, ngunit ginawa nitong abo ang lahat. Sa isip niya, tila nagpakita ng pagmamahal si Wu Si Duo sa kanya sa Sigod Fate Blind Date Meeting. Gayunpaman, lumipas ang oras, at ngayon ang lahat ay nawala. Wala na ang Wu Si Duo, napakaraming kaklase, natatakot ako na nawala sila sa malaking pagsabog na iyon. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo. Kinuyam ni Tang Wulan ang kanyang mga kamaunang hindi namamalayan. Siya ay hindi kailanman kinasusuklaman ng anumang bagay tulad ng Holy Spirit cult. Ito ay hindi na ang kanyang sariling galit, ito ay pag-aari ng buong Shrek Academy, o kahit na sa lahat ng sangkatauhan. Makikita sa pangahas na pag-atake ng Holy Spirit sect sa Blood God Legion na ang layunin nila ay sirain ang buong sangkatauhan. Kahit nasa awa ng pagpapakawala sa kalaliman ng eroplano. Habang naglalakad siya, biglang yumanig ang kanyang mga balikat, natigilan si Tang Wulan, at walang malay na tumangala. Dahil medyo nawala ang dating pag-iisip, at nasa kalye ito, hindi sinasadyang may nabangga siya. At halatang hindi masyadong puyat ang taong iyon, sa paghampas sa kanya ng ganito ay baluktot ang kanyang katawan, parang nahulog sa gilid. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kamay, hinawakan ang kalaban at hinayla siya pataas. Isang malakas na amoy ng alak ang dumampi sa kanyang mukha, na may halong amoy ng katawan ng isang babae, hindi gaanong kagandahan, ngunit halatang medyo mapang-akit. Amoy. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan at tumingin sa babaeng nakahiga sa ibabaw niya. Halatang medyo nalilito ang mga mata niya, parang malabo na lasing na nakatingin sa sarili, ikaw, anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Habang nagsasalita, itinaas din niya ang kanyang kamay at itinulak ito patungo sa dibdib ni Tang Wulan. Tinulungan siya ni Tang Wulan na tumayo, mag-ingat. Pagkasabi nito ay binitawan niya ang kanyang mga kamay at naghanda ng umalis. Hindi niya gusto ang amoy ng alak, lalo na pagdating sa mga babaeng may ganito kalakas na alak. Ang alkohol ay isang kakaibang pag-iral para kay Tang Wulan, ngunit alam niya na ang alkohol ay maaaring manhid ng mga tao. Walang alinlangan na hindi ligtas para sa isang babae na uminom ng labis na alak. Napakaraming tao na may lihim na motibo. Bagamat isang sulyap lang, natural na masasabi niya sa kanyang mga mata na ang babaeng ito ay isang magandang babae ngayon, at ang kanyang hitsura ay medyo maganda, at ang kanyang figure ay napakaganda din. Ang itaas na katawan ay nakasuot ng kamisol at ang ibabang bahagi ng katawan ay maong na shorts, na nagpapakita ng isang pares ng balingkinitan at puti. Mga tuwid na hita, nakatapak sa isang pares ng mataas na takong, mahabang buhok na nakapusod lang at nakakalat sa likod ng ulo, pulang pisngi, mabigat na pampaganda na ipininta sa mukha, asul na eyeshadow, ngunit hindi mabigat na pulbus, ito ay dapat na mga pampaganda higit pang mga advanced na dahilan. Ang ganyang bihis at sexing dilag ay nasa estado ng labis na pag-inom. Imposibleng maglakad sa kalye nang hindi napapansin. Sa sandaling makatagpo ka ng ilang mga tao na may maling pag-iisip, normal na magdusa. Gayunpaman, si Tang Wulan ay hindi rin maingay. Dahil ganito ang pananamit ng mga tao at nilasing siya, baka gusto niyang makipagrelasyon. Bakit ako makikialam? Kaya naman, tumalikod siya at umalis ng walang nostalgia, ngunit isang medyo nakakagalit na sigaw ang lumabas sa kanyang tainga, asshole, nasaan ka? Kailan ka ba papayag na magising sa aking pagtulog? Nang marinig ang boses na ito, tumigil sandali si Tang Wulan. Sa malakas na sigaw ng kabilang partido, bigla niyang naramdaman na medyo pamilyar ang boses na ito, at tila narinig na niya ang mga katulad na salita noon. Walang malay na lumingon at tumingin muli sa babae. Sa sandaling ito, 5 o 6 na kabataan na may mag-agarang damit ang humabol sa isang tabi.
Ang naglalakad sa harapan ay nakasuot ng dilaw na vest, sa ilalim ay may bulaklak na shorts at isang pares ng mamahaling sapatos. Haha eto beauty, bakit nagmamadali ka? Di ba sabi mo gusto mong pumunta sa banyo? Bakit ka naubos? Go, balik tayo at uminom. Habang nagsasalita, ang dilaw na vest ay mabilis na umabant ng ilang hakbang. Hinawakan niya ang braso ng babae. Bitawan mo ako, hindi na ako iinom. Sabihin mo, layuan mo ako, miyembro ako ng hukbo o militar. Medyo nagising ang babae, at kasabay ng marahas na pagkaway ng kamay, pinagpag niya ang yellow vest. Nakahiga. Hindi naman nenes ang yellow vest, at tumawa siya, ang militar. Magaling ang militar. Ang tatay ko ay miyembro pa ng parliament. Nagkataon lang. Magkaroon tayo ng military political unity. Mga kapatid, tulungan mo ang magandang babae na bumalik at ituloy natin ang pag-inom. Nagtawanan ang mga kabataang sumama sa kanya at humakbang, at patuloy na hinayla ang dalaga. Militar. Sa pagtingin sa babaeng may makapal na makeup, gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang mga impresyon. Siya ba ito? Gayunpaman, ang damit na nasa harap niya at ang kabayanihan na hitsura sa simula ay talagang mahirap mag-overlap. Kung siya nga, hindi ba ako ang bastos sa bibig niya? Si Tang Wulan ay nagpakita ng kakaibang kulay sa sulok ng kanyang bibig, nagkibit balikat na walang magawa, dahil nakatagpo siya ng ganitong uri ng bagay, mahirap itong baliwalain. Konting effort lang. Isang mabilis na hakbang pasulong, niyugyug ang kanyang katawan, at naabot ang panloob na bilog, nang bahagya niyang tinapik ang kaliwang paa sa lupa, biglang kumalat ang bahagyang shockwave. Kasama ang dilaw na vest, lahat ng mga kabataan ay nagulat, at ang kanilang buong katawan ay naninigas at hindi makagalaw. Sila ay mga ordinaryong tao lamang, at sa ilang sandali, silang lahat ay nalilito sa kanilang mga lehitimong iniisip. Hinayla ni Tang Wulan ang babae, tila hindi nasisiyahan, ngunit umalis sa orihinal na lugar sa ilang hakbang, lumiko sa ibang kalye at nawala. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa normal ang yellow vest at ang grupo ng mga kabataan. Nasaan ang tao? Nasaan ang tao? Nakita ng yellow vest na nawawala ang taba sa kanyang bibig, at agad na nagalit. Hindi niya alam na kahit kinuha ni Tang Wulan ang babae, ito ay katumbas ng pagliligtas sa kanilang buhay. Kahit lasing na naman ang Soul Master, kapag nakaramdam siya ng panganib, ipagtatanggol niya ang sarili. Para naman sa mga ordinaryong tao na tulad nila, kahit pinakawalan lang ng babae ang kanyang martial soul ay madali niya itong mapapatay. Suka. Nakatayo sa malayo, nakasimangot si Tang Wulan habang pinagmamasdan ang babae na nakalupasay sa gilid ng kalsada at nagsusuka. Malakas na alak, ang lasa ay talagang masama. Kung hindi dahil sa kamag-anak niya ang taong ito, gusto niya talagang umalis agad at umalis ng medyo malayo. Matapos magsuka ng halos isang kapat ng isang oras, ang babae ay tila bumuti, ngunit siya ay tila hindi na makatayo. Naglakad si Tang Wulan sa likuran niya, inilagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang kilikili, hinayla siya pataas mula sa lupa, at pagkatapos ay humakbang papunta sa isang malapit na pampublikong banyo. Sa ilalim ng nakakatakot na titig ng ilang taong dumaraan upang malutas ang tatlong kagyat na problema, ang kanyang kaliwang kamay ay bahagyang nasa baywang ng babae, at nang pinindot niya ang kanyang kanang kamay, idiniin niya ang kanyang ulo sa pool, pagkatapos ay binuksan ang gripo, at hinayaang damaloy ang malamig na tubig sa babae. Sa ulo. Agad na gustong magpumiglas ng babae, ngunit ang daliri ni Tang Wulan sa kanyang baywang ay nagpasakit sa kanya at hindi makagalaw, siya ay nasa awa lamang ni Tang Wulan. Ikaw, anong ginagawa mo? Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na dumaan ay hindi napigil ang pag-alitan si Tang Wulan. Bumantong hininga si Tang Wulan, ang aking anak na babae ay walang kakayahan. Sa murang edad, palagi siyang lumalabas at nagloloko. Lagi niya siyang kailangang turuan ng leksyon. Kita mo, galit na galit siya sa akin dahil sa kanyang kalasinggan. Sino ka? Medyo nagising ang babae sa stimulasyon ng malamig na tubig. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makapagsalita. Isang agos ng malamig na tubig ang bumuhos sa kanyang ilong sa ilalim ng kontrol ni Tang Wulan. Pinisil pabalik ang kanyang mga salita. Nang marinig ito ng babaeng nagtanong kay Tang Wulan na sinabi niya ito, biglang nagbago ang kanyang mukha, at marahas niyang sinabi, binata ngayon. Mahirap talagang kontrolin, kuya, tama ang ginagawa mo, sinusuportahan kita. Si Tang Wulan ngayon ay mukhang nasa katanghaliang gulang na tao, at wala siyang problema sa paggamit ng kanyang hitsura. Matapos ang buong 10 minutong pagmamadali, medyo nag-ulo na naman ang isip ng babae. Hinayla siya ni Tang Wulan, iwinagayway ang kanyang kamay, at marahang pinisil ang tubig sa kanyang buhok, hinayla siya palabas ng banyo. Bumalik sa gilid ng kalsada. Masama ang pakiramdam ni Shenxing sa oras na ito, nanginginig. Napakalamig ng tubig sa banyo, at karamihan sa alak ay naisuka na. Sa oras na ito, ang tao ay gising, ngunit ang ulo ay basa. Ang buong ulo ay gulat na lamig, ang katawan ay nanginginig, at ang mga labi ay malinaw. Pero sa wakas, unti-unti kong nakikita ang taong nasa harapan ko. Ikaw. Matapos mahugasan ng tubig sa loob ng mahabang panahon, nawala ang makapal na pampaganda sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang pisngi na mukhang mas maganda kaysa walang makeup. Siya talaga iyon.
Hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting kawalan, umuwi ka na kapag matino ka na. Babae, bawasan ang inom. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Wala siyang obligasyon na alagaan siya noong una. Ito ay isang sandali lamang ng hindi matiis na puso. Wala siyang naisip na intersection kay Shenxing. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Shenxing. Hindi ito pinansin ni Tang Wulan, at umalis nang may mga hakbang. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Shenxing, at ang kanyang mabangis na figure ay kumislap, at isang bilog ng mga spirit ring ang tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya, na may 5 spirit ring, ay napakabilis, at isang iglap lang ng kanyang katawan ang hamarang sa daanan ni Tang Wulan. Ano pa? Tumingin sa kanya si Tang Wulan ng mahinahon. Si Shenxing ay halatang humihingal, ngunit sa ilalim ng paggalaw ng kanyang espiritong kapangyarihan, ang alak at lamig sa kanyang katawan ay mabilis na nawala. Sino ka? Bakit parang pamilyar ako sa'yo? Pero hindi ko alam ang mukha mo. Bilang isang namumukod tanging henyo sa militar, si Shenxing ay nabighani ng militar mula pa noong bata pa siya, at agad siyang nagising. Mali lang ang pakiramdam. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na mukhang ordinaryo at hindi pa siya nakita ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Bukod dito, ang kanyang pang-anim na sentido ay masyadong masigla, at halatang nararamdaman niya na hindi niya kayang bitawan ang taong nasa kanyang harapan. Ang mapupungay na mga mata ni Tang Wulan, na orihinal na akma sa imahe ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay biglang naging mas maliwanag, minsan, hindi magandang malaman ang labis. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik si Shenxing. Saglit na natigilan si Shenxing, at malapit nang umiwas ng hindi malay. Mula sa kanyang pananaw, sa kanyang cultivation level ng 5-ring Soul King, una niyang ibababa ang taong nasa harapan niya. Gayunpaman, nang gusto niyang lumaban, laking gulat niya nang makitang ang tila simpleng palad ng kabilang partido, hindi niya pa rin maiwasan. Mapapahampas lang siya sa noo gamit ang palad. Madilim sa harap niya, at napaupo siya sa lupa. Ngunit sa isang iglap, ang utak ni Shenxing ay naging lubhang matino. Ang pamilyar na hininga, ang huling pamilyar na boses, at ang mga mata na naging maliwanag sa dulo. Siya na. Napahiyaw siya sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito, hindi siya makagawa ng ingay. Ang kadiliman sa kanyang harapan ay tumagal ng higit sa 10 segundo bago siya nakabawi, ngunit nang makita niyang muli ang lahat sa kanyang harapan, paano pa kaya? Ang figure ni Tang Wulan. Nandito siya, nasa Mingdu siya. Ang kaisipang ito ay bumangon sa kanyang puso na parang bukal. Mula nang umalis siya sa North Navy Regiment at bumalik sa Mingdo, ang bangungot sa isip ni Shenxing ay nagsimulang muling lumitaw. Sa simula, ito ay medyo walang laman, ngunit unti-unti, ito ay naging mas malinaw at mas malinaw. She obviously should hate the guy who kidnapped her back then, but, don't know why, hindi niya makuha ang kahit katiting na galit sa puso niya. Higit sa lahat, marami pang ang hindi maisip na emosyon sa kanyang puso. Ang parehong tao ay lumitaw sa kanyang pagtulog araw-araw, at ang impresyon na iniwan ng taong ito sa kanyang puso ay maiisip. Sa kasong ito, si Shenxing ay dumanas ng matinding insomnia, napakalubha na hindi man lang siya makatulog ng walang tulong sa alak. For more videos, please like, share and subscribe.